Biglang nagising ang isang lalaki sa sigaw ng salitang walang hanggang buhay. Nang tiningnan niya ang paligid, napagtanto niyang nasa isang hindi pamilyar na lugar siya. Biglang naupo si Chen, na dating estudyante ng arkeolohiya, sa isang mitolohikal na arena. Biglang sinabi ng matalik niyang kaibigan na si Hans na mag-line up na dahil ngayon ang araw ng banal na pagkagising. Pero malinaw na nalilito si Chen tungkol sa kung ano ang araw ng pagkagising. 100 taon na ang nakalipas, bumaba ang mitolohikal na arena sa kontinente, at muling binuhay ang mga Diyos mula sa iba't ibang bansa. Kapag ang isang tao ay umabot na ng 16, maaari nilang gamitin ang bato ng pagkagising upang tawagin ang isang Diyos. Ang mga nakatawag ng Diyos ay nagkakaroon ng kapangyarihan at nakikipaglaban sa arena. Gayunpaman, kung mali ang kanilang tinawag na pangalan, iisa lang ang magiging resulta. Sila ay tatamaan ng Diyos na iyon at mamamatay habang ang kanilang mga katawan ay unti-unting mawala sa hangin. Sa kasamaang palad, nawala ang mga tala ng sibilisasyong Tsino at nakalimutan na ang mga pangalan ng kanilang mga pantas. Sa kasalukuyan, sa wakas ay dumating na ang puno ng lungsod sa arena. Inanunsyo niya ang pagsisimula ng seremonya at sumabog ang kasiyahan sa mga tao. Ngunit nakikita ni Chen ang mundong ito bilang mapanganib dahil ang mga nabigong tagatawag ay nagiging alikabok. Di naglaon, isang babae ang lumitaw at nakilala ni Hans siya bilang nangunguna sa pambansang pagsusulit. Si Yana ang babaeng ito at anak ni Fred, ang pinakamahusay na swordsman, kaya naniniwala siya na sa kanyang pinagmulan, siguradong makakatawag siya ng isang makapangyarihang Diyos. Bukod dito, natakot siyang muling matalo si Xia kaya umaasa siyang madaigising si Yana ng isang malakas na Diyos. Naramdaman din ito ni Chen. Samantala, umakyat si Yana habang umaasa ang karamihan na madaigising niya ang isang mataas na antas na Diyos. Nang mahawakan niya ang kristal, agad itong nagliwanag ng isang asul na aura. Nakita ito ng puno ng lungsod at naniniwala siyang malapit nang lumitaw ang isang mataas na antas na Diyos. Sa sandaling iyon, 3 makapangyarihang Diyos ang naipakita sa loob ng kristal. Biglang lumaki ang mata ni Chen nang makita niya sila. Dahil ang mga larawan ng mga Diyos ay eksaktong pareho sa mga mula sa kanyang nakaraang buhay, tulad niya, nagulat din ang iba sa kanilang hitsura. Di nagtagal, tinawag ni Yana ang Diyos ng kamatayan na kinatatakutan sa mga labanan na puno ng dugo. Sa huli, mapagpakumbaba niyang hiningi ang presensya ng Diyos ng digmaan na si Bai. Gayunpaman, nalilito si Chen dahil mula si Bai sa dinastiyang Qin, samantalang ang Red Cliffs ay makalipas pa ng ilang siglo kay Hans. Nang marinig ito, hinimok ni Hans na huwag siyang tanungin tungkol kay Yana, ang nangungunang scorer. Sa kasamaang palad, narinig ito ng iba at tinawanan siya bilang hanggal. Pagkatapos, naisip ni Chen na kawawa sila, naniniwala na bumagsak na ang makabagong sibilisasyon, lalo na ngayon na nakalimutan na ng mga tao ang kanilang sariling kasaysayan. Samantala, masaya na inanunsyo ng puno ng lungsod na may 40% compatibility sina Yana at Bai. Agad na pinuri siya ng mga tao, sinabing natural lang para sa anak ng isang immortal na mandirigma ang ganito. Sinabi ng puno ng lungsod na may maliwanag na kinabukasan si Yana ngunit kailangan pa niyang lumaki, kaya sa ngayon umaasa sila sa kanyang ama. Ngunit, ang atensyon ni Yana ay nasa ibang bagay. Sa huli, napansin ng puno ng lungsod na nakatitig siya sa isang bagay, kaya sinundan niya ang kanyang tingin at nagtaka kung ano ang kanyang sinusubukang gawin. Pagkatapos ay nakita niya ang Diyos Hari at naisip kung ang ibig niyang sabihin ay magpatawag ng isang mahina na Diyos ng tao. Marami rin ang nagsasabi na maaaring si Emperor Zhong ng dinastiyang Tang kahit nakakaunti ang mga tala. Gayunpaman, alam ni Chen na ang mga Emperor ng Tang ay nakasuot ng dilaw na kasuotan at hindi kailanman itim, kaya patuloy siyang nanonood sa Diyos at nag-iisip tungkol sa tunay nitong pagkakakilanlan. Ngunit naputol ang kanyang isipan nang sumigaw ang isang matandang lalaki na tumigil ang lahat. Sinabi niya na ito ang unang Emperor God sa isang siglo kahit na maraming emperador sa kasaysayan. Kaya't pinayuhan ni Yuan, ang pinuno ng Tian Academy, na iwasan ang mga mapanganib na desisyon. Hinikayat din ng alkalde si Yana na sumuko dahil hindi siya pwedeng mabaygo. Nang marinig ito, tumahimik si Yana at tiningnan ng Diyos na nakatayo sa harap niya. Pagkatapos, sinabi niya na kung aalis siya, mawawala ang top tier na Diyos na ito. Gayunpaman, sinabi ni Yuan na hindi nila maaaring ipagsapalaran ang kanilang magiging nangungunang puwersa sa laban, kaya't inutusan niya ang Tian Academy na gamitin ang 10 taon nilang yaman upang panatilihin ang kaluluwa ng Emperor. Matapos pumayag ang kanyang tauhan, mabilis na lumipad ang isang phoenix sa langit. Pagkatapos, sinabi ni Yuan na maaaring si Emperor Zhong ang top tier na Diyos at napakahalaga nito kay Xia. Matapos ang lahat, natalo na nila ang coronation sa unang round ng digmaang Diyos. Sa ikalawang round, panibagong panalo ang coronation. Kaya't pinayuhan niya na ang isa pang pagkatalo ay nangangahulugang pag-urong ng teritoryo at kung walang top tier na Diyos, maliit ang tsansa nila. Kaya't tinanong niya kung sino ang magtatangkang tumindig at subukan. Ngunit natakot ang mga estudyante na hindi si Emperor Zhong ang Diyos at maaaring sila ay mamatay. Biglang may isang estudyante na nagsabi na mananalo ang Kyoto Academy at susubukan niya. Isang estudyante mula sa Chonyo Academy ang lumapit din upang subukan. Di nagtagal, mas marami pang mga boses ang nag-volunteer isa-isa. Gayunpaman, may isang tao na tumango na nagsasabing ang pinagmulan ng Diyos ay iba sa pananaw ng dekan. Pagkatapos ay ipinahayag ni Chen na siya ay mula sa Jinling Academy at tumindig, ngunit marami ang nagdududa sa kanya. Pinalo pa nga ni Han si Chen na huwag magpapabaya, ngunit hindi niya pinansin.
Nakita rin ni Yuan ang kanyang kumpiyansa at naisip kung alam ba niya ang nakaraan ng Emperor. Ngunit matapos suriin ang lahat ng tala, ang tanging Emperor na tumutugma sa kilalang katangian ay si Zhong. Ngunit pinayagan pa rin niya si Chen na subukan at ito ay nagpa-surprise sa Panginoon ng lungsod. Kaya't naisip ni Yuan na walang sino man ang dapat hamarang sa taos pusong-puso ng isang mamamayan ng Xia. Samantala, tinawanan ng coronation ng mga kilos ng Xia, tinatawag silang hanggal at mahina. Dahil dito, tinawag nilang unggoy si Chen habang hinihikayat siyang magpatuloy. Hindi pinansin ni Chen sila at inilagay ang kamay sa kristal na agad naging pula. Nang kumalat ang pulang ilaw, nagduda ang karamihan na nagising si Chen ng isang mataas na uri ng Diyos. Pareho namang nagulat si Yana dahil ang kinang ng kristal ay walang dot ang pula. Samantala, sinabing ng coronation na ang orange ang pinakamataas na aura habang ang pinakamalakas na Diyos ng Xia ay may kulay lila lamang. Sa parehong oras, sinabing ang Indian Nation na sila at Greece lang ang nakalilikha ng mga Diyos na may orange aura habang ang Korean Nation ay nagdududa sa halaga ni Xia at pinaghihinalaang may sira ang kristal. Gayunpaman, nanatiling nalilito ang alkalde, kaya ipinaliwanag ni Yuan na ito ay ang aura ng isang triple S na Diyos. Dagdag pa niya, ang mga kilalang aura ay puti, berde, asul, lila, at orange, ngunit sa ibabaw nito ay pula, na tanging ang Diyos sa Vatican ang nagmamay-ari. Nang marinig ito, naisip ng alkalde kung minsan ay nagkaroon si Xia ng isang triple S na Diyos. Samantala, naisip ni Chen na ang Diyos na ito ay lagpas pa sa triple S dahil kahit ang ibang Diyos na umaabot sa triple S na antas ay hindi kailanman makakatulad sa kanya. Sa kabilang banda, nagduda si Yana na kayang tawagin ni Chen ang isang triple S na Diyos dahil sa kanyang mahina na pagsusulit. Sa parehong oras, tinanong ng pinuno ng lungsod kung sino ang Diyos na triple S. Bilang sagot, pinaniniwalaan ni Yuan na maaaring si Jing ang makapangyarihang tagapagsagupay ng sibat. Ngunit alam ni Chen na si Xing ay walang ulo, kaya hindi siya maaaring ang Diyos na ito at nanahimik si Yuan. Pagkatapos, naisip ni Chen na matagal nang nawala ang mga mito ng Xia. Nang maramdaman niyang ito ang kanyang layunin sa pagdating, hinarap niya ng buong tapang ang tagalikha ng langit at lupa na nasa harap niya. Lubos na paggalang, buong pagpapakumbaba niyang tinawag ang unang Diyos ng paglikha na si Pangu mismo. Nang marinig nilang ito ay ang Diyos ng lumikha, labis na nagulat ang mga tao ng Kura. Nang magising si Chen at matukoy ang isang triple S na Diyos, nagulat din ang mga tao ng Xia, habang nakatingin si Chen kay Pangu ng may paghanga. Matapos lahat, binuksan ni Pangu ang langit at naging lahat ng bagay. Dahil dito, alam niya na siya ang pinaka-suprimong Diyos na umiiral. Bigla siyang nagpakita ang kanyang panel ng sistema, ipinapakita na mayroon siyang 1% na pagkakatugma kay Pangu. Samantala, sa templo ng mga Diyos, isang tagapag-alaga ang nakatagpo ng isang hindi kapanipaniwalang sitwasyon. Dahil biglang lumitaw si Pangu, ang tagalikha at pinuno ng lahat ng Diyos sa templo ni Xia, agad na nagtungo ang tagapag-alaga sa hagdang upang tumunog ang kampana ng kapalaran at ipahayag ang pangyayari. Pagdating niya rito, buong lakas niyang pinukol ang martilyo. Isang malalim at makapangyarihang tunog ang umalingaw-ngaw sa paligid nito. Nang marinig ang kampana, nagduda si Fred na isang espada na immortal ngunit pinatunayan ng kanyang katulong na ito ay may siyam na tunog. Masaya rin si Yuan dahil alam niyang ang siyam na tunog ay nangangahulugang nagising nila ang isang pinakamataas na Diyos. Katulad niya, nagulat si Yana dahil ang pinakamalakas na Diyos na meron sila ay 3 beses lang tumunog. Samantala, nagalit si Haring Toko ng bansa ng Kura dahil sa isang batang mula sa Xia na nagising ang isang pinakamataas na Diyos. Natanong niya si Matt kung kaya nitong harapin si Chen, at sumagot si Matt na bagamat baguhan pa si Chen, kaya niyang wasakin si Chen at ang kanyang Diyos upang mapigilan siya bago siya lumakas. Sa gayon, iniutos ni Toko sa kanyang mga tauhan na simulan ng digmaan ng mga pang-ala ng Diyos. Pati na rin, nanlaki ang kanyang mga ngipin at idineklara na hindi nila maaaring pabayaan si Chen na mabuhay. Sa kabilang banda, patuloy na nararamdaman ni Chen ang napakalakas na enerhiyang nagmumula kay Pangu. Alam niya na ang isang Diyos na may SSS na antas ay ang pinakamataas para sa karamihan ng mga Diyos ngunit hindi ito ang hangganan ng kapangyarihan ni Pangu. Sa kabila nito, ang katawan ni Pangu ay naging lahat ng bagay ngunit sa kanyang kasalukuyang lakas, kailangan niyang ituon ng pansin sa emperador na Diyos na nasa harap niya. Biglang niyanig ang lupa nang ideklara ng bansa ng Kura ang digmaang Diyos laban kay Chen. Sa sumunod na sandali, umangat ang plataporma sa ilalim niya sa harap ng lahat. Di nagtagal, natagpuan ni Chen ang kanyang sarili na naipadala sa isang ibang dimensyon. Nagulat sina Panginoon ng lungsod, Yuan at Yana nang makita si Chen na agad na naipadala. Dahil sa biglaang pagbabagong ito, parehong nagmura si Haring Lungsod at si Yuan sa inis. Si Yana, na nararamdaman din ng parehong galit, ay bumulong na tunay na isang mapanlinlang na taktika. Samantala, natuwa ang mga manunood mula sa bansa ng Kura nang makita ang mga tao ni Xia na nag-aalboroto sa galit. Si Toko rin ang nanood at naisip na ang digmaan ng Diyos ay magbibigay ng panalo at maagang mapapalaya si Xia's prodigy. Sa huli, alam niya na hindi basta-basta kalaban si Xia's Sword Immortal. Pero basta mapatay si Chen, sulit na ang 10 taon ng swerte na ginastos. Sa parehong oras, nalaman ni Fred na ginugol ni Kura ang 10 taon ng kapalaran upang maagang simulan ang arena laban kay Chen, kung saan ang digmaan ng Diyos ay sumasalakay sa mga pinagpala na nag-iiwan sa mga prodigy na walang magawa bilang mga batang ibon sa loob nito. Sinabi rin ng kanyang katulong na pinapayagan itong tutukan ni Kura ang prodigy ni Xia sa ngalan ng digmaan ng mga Diyos.
Nang marinig ito, napangiwi si Fred at nangakong sasalakayin si Kura sa susunod na taon. Ilang minuto ang lumipas, hinarap ni Chen si Matt na naniniwalang pinalabis ang digmaan ng mga Diyos. Ipinagyabang pa niya na kaya niyang wasakin si Chen, pati na si Fred na isang immortal na espada. Sa kabilang banda, tahimik na naisip ni Chen na hindi niya kayang tawagin si Pango, pero kaya ito ng Diyos ng Emperador. Ngunit inakalang takot niya ang kanyang katahimikan si Matt at akala niya natalo na siya. Ngunit nang mas tingnan niya ng mabuti, nagulat siya. Nakangiti si Chen habang sinasabi na magiging mahusay na nilaga ang ulo ng kanyang ahas. Galit na galit si Matt sa ginawa nito at nangakong papatayin si Chen at kakainin ng kanyang Diyos. Di nagtagal, dumating ang host na si Venus at inanunsyo na panalo na ang Kura sa dalawang laban. Kaya kung matalo si Kura sa ikatlong laban, kailangang isuko ni Xia ang kalahati ng kanilang tao at yaman. Samantala, binasa ni Chen ang mga patakaran at natuklasan na ang tagumpay ay nangangahulog ang kaligtasan habang ang pagkatalo ay nangangahulog ang kamatayan. Kaya pinaalalahanan niya si Matt na higit pa sa panalo ang laban na ito ay tungkol sa buhay mismo, ngunit simpleng ngumisi si Matt ng may pagmamataas. Pagkatapos ng ilang sandali, tinanong ni Venus kung naiintindihan nila ang mga patakaran upang simulan ang laban at pareho nilang pinagtibay. Lumabas ang impormasyon tungkol kay Matt na nagsasabing nasa S-level siya habang doble S si Orech. Sumunod si Chen na ang estado ay hindi alam, ngunit ang kanyang nagising na Diyos ay triple S Pango. Matapos sabihin ito, idineklara ni Venus ang ikatlong laban at inutusan ng mga Diyos na tawagin. Unang umakyat si Matt at inilagay ang kanyang kamay sa batong Diyos. Nanunood nito, nagbulong si Toko na ang S na antas ni Matt ay akma sa Orech. Nang lumabas si Orech, idineklara ni Matt na panalo na sila matapos mapatay ang dalawang Diyos ng Xia Nation. Sa sandaling iyon, nagsimula na rin si Chen sa kanyang pagtawag. Ngunit, nagulat ang alkalde ng lungsod at si Yuan sa kanilang nakita. Dahil sa halip na asahang pulang aura, tanging ang mga hindi pa nagigising na Diyos ang bumalot kay Chen. Pag-isip ni Yuan na wala si Pango dahil sa mababang compatibility at nagdulot ito ng pagdududa sa iba kay Chen. Samantala, nakatitig si Chen sa emperador na kailangang hindi makalimutan. Nang makita nilang nakatitig siya sa emperador, natakot ang iba na masyadong delikado siyang piliin kaya nagbigay si Yuan ng pahiwatig kay Chen na maaaring si Emperor Zhong ito habang si Yana naman ang nagsabi na si Emperor Zhu. Gayunpaman, hindi sumagot si Chen sa kanilang mga hula. Sa halip, siya ay lumapit at tinawag ang emperador na Chen na naghari sa buong mundo. Matapos sabihin ito, siya ay bumaba ng ulo at tinawag ang nilalang na si Zhang, ang tagapagtatag ng Xia. Sa pagbikis niya ng pangalan, ang katawan ni Zhang ay nagliwanag ng isang makintab na orange na aura. Nang sa wakas siya'y kumilos, humanga ang arena na tinawag ni Chen ang Diyos na doble S. Nakita ito, natuwa ang alkalde na pinagpala ang kanilang bansa. Gayunpaman, sinabi ni Yuan na nakalulungkot dahil si Zhang ay isang Diyos na tao. Sa pangkalahatan, ang kapangyarihan ng mga Diyos na tao ay mas mahinang itinuturing kaysa sa mga Diyos-demonyo na may parehong rango. Dahil dito, hinusgahan niyang mas mababa ang human god kaysa sa 8 ulo na ahas. Nung nagsimula ang laban, tinawanan ni Matt si Chen dahil sa pagtawag niya sa isang mahina na human god imbes na si Pango. Patas ang kanyang tawa at sigaw na ang isang Diyos ng tao ay walang iba kundi isang immortal. Hindi siya pinansin ni Chen at yumuko kay Zhang habang sinasabi na maaaring nakalimutan na siya ng mga susunod na henerasyon. Ngunit mula sa araw na ito, nangako siya na ang pamana ni Zhang bilang unang emperador ay hindi na muling itatago. Pagkatapos ay binanggit niya ang pamana ni Zhang kung saan pinagsama niya ang pagsusulat at mga estado. Ginawa rin ni Zhang na manatiling buo at ligtas ang lupain ng Xia sa likod ng dakilang pader habang binabanggit ni Chen ang pamana ni Zhang, biglang lumitaw ang isang mering na dragon. Sa parehong oras, ipinakita ng sistema ni Chen na tumaas na sa 60% ang kanilang ugnayan kay Zhang. Samantala, nagulat si Yana at nagtanong kung totoo bang may ganitong uri ng emperador. Ngunit ipinagpatuloy ni Matt ang pagtutol na si Zhang ay walang iba kundi isang Diyos-tao. Nang marinig ito, tinanong ni Zhang kung sino siya at sinabi ni Chen na siya ay isang dayuhan laban sa Xia. Mabilis na nagalit si Zhang sa sinabi nito at idineklara na ang lahat ng mananakit kay Xia ay kailangang mamatay. Ngunit, tumawa lamang ang mga tao ng Kura at hindi pinansin ang kanyang malalaking salita. Nangiti rin si Matt at nagsabi na tunay ngang hindi mapapantayan ang kapangyarihan ng imperyo ni Zhang. Tumawa naman si Orech, sinabing hindi niya inasahan na isang human na Diyos ang haamon sa isang tunay na Diyos. Kahit na sinabi niyang inaasahan niya ang isang malaking laban, nakita niya lamang ang isang maliit na tao. Nang marinig ito, unti-unting inangat ni Zhang ang kanyang kamay. Isang espada ang nagsimulang mabuo sa kanyang hawak. Habang hawak niya ang sandata, idineklara niya na ang tanging pagsisisi niya sa buhay ay ang hindi pa niya napapatay ang isang Diyos. Kaya't itinataas niya ang espada sa langit at inihayag na ito ay si Chen. Nakita ito ng mga tao sa Kura at nagtataka kung totoong balak niyang makipaglaban. Samantala, inisip ng mga manonood mula sa Stick Country na nakakaawa ito. Nagdududa rin ng mga tagahanga ni Xia na kayang makipaglaban ni Zhang sa isang Diyos gamit ang isang mortal na katawan. Sa kabilang banda, sinabi ni Orech na siya ay karne pa rin na karapat-dapat kainin kaya't pinaponte niya si Zhang maghanda. Pagkatapos ay pinasimulan niya ang atake, nangangakong ipapakita kay Zhang ang agwat sa pagitan ng mga Diyos. Sa susunod na sandali, isang sa malaking ulo ni Orech ang umatake papunta sa posisyon ni Zhang.
Nakita ito ni Toko at naniwala na tapos na ang laban at patay na ang emperador. May ilang manonood ding nagsimulang umalis habang tinutukso si Xia na nakipaglaban sa isang Diyos na tao laban sa isang tunay na Diyos. Ngunit biglang sumabog ang isang matalim na sinag ng gintong liwanag sa entablado. Hinaampas ni Zhang ang kanyang espada at maingat na naputol ang ulo ni Orech. Dahil dito, mabigat na bumagsak ang hiwa-hiwalay na ulo sa sahig ng arena. Toko at ang iba pang nakakita sa eksena ay nabigla. Sa kabilang banda, si Yana ay labis na natuwa nang makita siyang putulin ang ulo ni Orech sa isang suntok. Kahit si Orech ay nabigla at tinanong kung paano nagawa ni Zhang ito nang walang banal na kapangyarihan. Itinaas ni Zhang ang kanyang espada at sinabi na ito ay kanilang teknik sa pag-refine ng chi. Ipinaliwanag din niya na ang sining ay nilikha ng mga tagapag-ani ni Xia at ito ay isang hamon. Nang marinig ito, labis na nabigla si Yuan na ang mga ninuno ni Xia ay nakalikha ng kapangyarihang nakagugulat. Gayunpaman, tinawanan ni Orech ang teknik at sinabi na nakatali lang si Zhang ng isa sa kanyang maraming ulo. Bukod pa rito, kayang magpagaling ng kanyang katawan ng walang hanggang mga bahagi at siya ay immortal, kaya tinanong niya kung paano magagawa ng isang simpleng Diyos tao tulad niya na mapigilan siya. Kahit na sinigaw niya na ang mga mortal ay kailangang yumuko at hindi na muling magbabalik si Zhang. Sagot ni Zhang na ang pagkatalo ay pagtataksil sa kanyang mga tao, ngunit hindi niya kailanman nalaman. Sumagot si Zhang sa pamamagitan ng pagtama at pagputol sa isa pang ulo ni Orech. Ngunit mabilis na muling nag-regenerate ang hiwa na ulo at hinimok siya ni Orech na sumuko. Nang makita ito, nagsimula ng magduda ang mga tao ng Xia sa pagkakataon nilang manalo ang kanilang Diyos. Maging si Zhang ay nagulat din sa walang katapusang pagpapagaling ni Orech. Sa kabila nito, walang tigil siyang umatake nang maramdaman ang unti-unting paghina ni Orech. Kasabay nito, matindi rin ang pagbawi ni Orech habang hinihikayat siyang sumuko. Isa sa mga tama niya ang malakas na tumama kay Zhang dahilan upang siya'y bumagsak sa lupa. Ngunit, napilitang tumayo si Zhang at mahigpit na niyayakap ang kanyang espada. Nang makita ang dugo ng kanilang ninuno, nagluksa ang mga tao ni Xia. Hinimok din ni Yuan ang alkalde ng lungsod na maghanda sa pagkatalo upang mapigilan ang walang katapusang sakripisyo ni Zhang. Samantala, kahit malapit ng manalo, humina ang lakas ni Zhang sa bawat pagkakataon. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang aura ng bansa sa kanyang likuran. Kaya tumayo siya at idineklara na ang buong lupa sa ilalim ng langit ay pagmamay-ari niya. Sa sandaling binigkas niya ang mga salitang iyon, nagsimula ng magising ang banal na presensya ng mga tao ng Xia, kabilang na si Bai, ang pangunahing Diyos na tinawag ni Yana. Hindi nagtagal, nagsimula ng bumaba ang mga Diyos ng Xia sa arena. Sa ganito, matagumpay na naalimpungatan ni Zhang ang dakilang Qin Divine Armor. Agad niyang inutusan ng mga banal na espiritu na patayin si Orech at lahat sila ay sabay-sabay na umatake. Nagulat si Matt na makatawag siya ng maraming banal na espiritu, ngunit tumanggi siyang magpatalo. Pagkatapos ay pinanood niya ang kanyang sarili at naalala na kasali pa rin siya sa laban. Tumingin siya kay Chen na iniisip na hanggal ito sa kabila ng kanyang talento. Pagkatapos, naglabas siya ng mahika, alam na ang kamatayan ng tagapag-alaga ay nangangahulugang pagkatalo. Pagkatapos noon, lumitaw siya sa likod ni Chen na may dalang kutsilyo. Agad na napansin ito ni Yana at Yuan at sumigaw para makaiwas si Chen. Nakatugon si Chen sa oras at naiwaksi ang kutsilyong nakatutok sa kanyang ulo. Kinuha niya ang braso ni Matt at itinulak ang buong katawan niya sa lupa. Nang makita ito, naisip ng mga tao sa Xia na kahanga-hanga si Chen bilang tagapag-alaga ni Pangu. Tulad ng kanilang inaasahan, si Pangu pa rin ang pangunahing Diyos ni Chen kahit na sa pinakamahina niyang ugnayan kaya ang kanyang katawan ay naging matibay na parang bato. Pagkatapos ng isang sandali, kinilala ni Matt ang lakas ni Chen, ngunit hinusgahan siyang ignorante sa mahika. Kaya habang sinimulan niyang mag-cast ng mahika, tinawanan niya si Chen at tinawag siyang basura. Pagkatapos ay lumikha siya ng makapangyarihang mga klona at nagsagawa ng sabay-sabay na pag-atake sa kanya. Ngunit, mahinahon na inagaw ni Chen ang kanilang mga paa sa kalagitnaan ng hangin. Pagkatapos, pinagsama niya ng malakas ang dalawang katawan. Pagkatapos niyon, inamin niya na si Matt ay tunay na isang SS level na tagapag-alaga dahil sa kanyang mga suntok na tunay na makapangyarihan. Samantala, sa mga upuan sa Xia, nagsimula ng mag-ingay ang mga babae para sa kanya. Sa kabilang banda, natakot ang mga tao ng kura sa pagkatalo ni Orech kahit may ilan na tumanggi. Mismo si Toko ay nahirapang paniwalaan na parehong malakas sina Zhang at Chen. Sa sandaling iyon, walang tigil na inaatake si Orech ng mga nagtipong Diyos. Sa gitna ng kaguluhan, pinanood ni Zhang ang laban habang binabantayan siya ni Bai. Di nagtagal, biglang nagsimula si Orech na humingi ng mga handog. Matapos niyang sabihin ito, nagsimulang maglaho ang mga kaluluwa ng mga tagapakinig na kura. Ginamit ni Orech ang sakripisyong ito upang palakasin ang kanyang katawan na nasa bingit ng pagkawasak. Sa pamamagitan ng sakripisyong iyon, sa wakas ay muling nakabawi siya. Samantala, tinapakan ni Chen si Matt at alam niyang kung mamatay siya, mawawala ang kanyang Diyos sa langit. Gayunpaman, tinitigan si Orech, alam niyang kailangang mamatay muna ang ahas upang tapusin ito. Sa kabilang banda, inangkin ni Orech na hinarap ni Zhang siya at ang mga tao ng kura. Sinigawan ni Zhang siya dahil sa pagsasakripisyo sa sariling mga tao. Ibinunyag din niya na ang mga kaluluwa ng mga mamamayan ay mga sakripisyo na nagpapalakas sa kanya. Nang marinig ito, nagulat ang mga tao ng kura at agad na napuno ng takot.
Sinabi pa ni Zhang na sa pamamagitan ng paghihirap, natutunan niya ang kasanayan. Sa mga salitang iyon, siya ay umakyat sa hangin bago ang mga nagtipong Diyos upang gawing mga dragon. Ang kanyang kapangyarihan ay Baumalot at Damaloy sa kanila na nagbigay daan upang magising ang walang hanggang teknik ng Chi. Sa mismong sandaling iyon, naramdaman ni Yana ang mabilis na pagtaas ng kanyang koneksyon sa kanyang Diyos. Ramdam din ng mga mamamayan ng Shia ang paggising ng lakas sa kanilang loob at maging ang mga bulag ay nakakita na muli. Samantala, uminom si Zhang ng dugo ngunit naniniwala pa rin siyang magtatagumpay ang kanyang mga tao tulad ng mga dragon. Nang marinig ang mga salitang iyon, napaluha ang mga tao ng Shia sa katatagan ng kanilang mga ninuno, pati na nga'y taimtim niyang idineklara na handa siyang gawin ang lahat para sa kanila. Napansin ng mga taga-Masid mula sa Hawk Nation na kumakain si Orech ng buhay, habang si Zhang naman ang nagbigay ng sarili niya. Naging hanga at humanga rin ng mga tao sa Amerika sa kapangyarihan ng silangang sibilisasyon. Sa sandaling iyon, nakataas ang ulo ni Zhang, tinawag ang mga langit na sundalo ni Qin. Agad na yumuko ang mga nagtipong Diyos at sinabing narito sila. Sa huling lakas niya, itinaas ni Zhang ang kamay at iniutos silang tapusin si Orech. Agad na umatras ang mga Diyos, pinangunahan ni Bai sa paglaban. Nakita ito ni Orech na nagulat, ngunit mabilis at tuloy-tuloy na pinutol ng mga Diyos ang kanyang katawan. Ilan sa kanila ay pumaligid sa kanyang ulo habang ang iba ay saksak siya. Muli niyang buong pagkaseryoso na humingi ng mas maraming sakripisyo. Agad na nanghina ang mga mamamayan ng Kura habang nilalanggo ni Orech ang kanilang lakas. Kahit si Toko naramdaman ng pag-ubos at naisip na nilulunan ng kanilang mga pinuno ang kanilang yaman. Pagkatapos, nagluksa ang mga mamamayan at naniwala silang hindi na kayang tiisin ng kanilang bansa ito. Di nagtagal, inusig ng iba pang mga tagapanood mula sa Kura si Orech sa walang katapusang pagnanasa niya sa mga handog. Kaya't sabay-sabay nilang sigaw na mamatay na si Orech. Sa sandaling iyon, muling itinaas ni Zhang ang kanyang espada. Itinuturo niya ito kay Orech at idineklara na kahit ang kanyang mga tao ay iniwan na siya, at sa tulong ng mga espiritu ng dragon, nilaibat niya ito at binigay ang huling suntok. Bumagsak ng mabigat ang ulo ni Orech sa lupa at idineklara siyang patay. Nakita ito na wala na ang dahilan para buhayin si Matt kaya pinutol niya ang laban sa pamamagitan ng matinding pagtapak sa leeg ni Matt. Ilang sandali pa, idineklara ring patay si Matt. Pagkatapos ay lumitaw si Venus upang ihayag ang resulta ng laban. Sa tagumpay ni Chen, ang tala ay ngayon ay 2-1 sa pagitan ng Kura at Shia Nation. Nananatili pang nagugulat ang mga mamamayan ng Shia na nagtagumpay si Chen. Nagulat din si Yuan nang makita si Zhang na nalampasan ng isang Diyos habang ginawaran ng parangal ng lungsod si Chen sa kanyang tagumpay. Ngunit natapos ang kanilang sandali nang ipahayag ni Venus ang isang maikling pahinga bago ang susunod na laban. Samantala, nanatiling nakatayo ng tahimik si Zhang sa arena, ngunit malinaw na siya ay humihingal at pagod na pagod na. Napansin ito ng mga mamamayan ng Shia at nag-alala kung bakit siya mukhang napakawik. Ipinaliwanag ni Yuan na ito ay dahil kakaunti na lang ang mga naniniwala kay Zhang sa kanilang bansa. Dahil dito, labis siyang nasugatan sa laban. Nakikita rin ni Chen na unti-unting naglalaho si Zhang at dali-daling nilapitan siya upang tingnan. Sinabi ni Zhang na maaaring hindi na siya magpapatuloy sa laban, ngunit may pangarap pa rin siyang nais ibahagi. Kaya habang naglalaho ang kanyang katawan sa abo, ipinahayag niya ang kanyang handgereng mamuhay ng payapa ang lahat ng buhay. Naalala ni Yuan kung paano kumukuha ng lakas ang mga Diyos mula sa kanilang mga tagasunod, ngunit si Zhang, na halos wala, ay nagbigay ng lahat. Nang marinig ito, aminin ng iba na hindi nila iginagalang ang kanilang ninuno. Ngunit sinabi sa kay Chen ng sistema na maaari pang tawagin si Zhang kapag lumakas ang paniniwala sa kanya. Malinaw na nagulat si Chen sa pahayag na ito. Natuklasan din niya na ang pagtawag kay Zhang ay nagpapataas ng kanilang resonance at ang kanyang ugnayan kay Pango ay naging mas matindi. Kaya naisip niya na maaaring balang araw ay magbibigay pa ng higit pang banal na pagtawag ng kapangyarihang tawagin si Pango. Ngunit tiniyak muna niya sa iba na muling babalik si Zhang kapag muli siyang iginagalang. Natuwa ang karamihan at ipinag-utos ni Yuan na isulat ang mga tagumpay ni Zhang sa kasaysayan. Sa parehong oras, dumating si Fred at pinuri si Chen sa pagkatalo kay Orech. Gayunpaman, biglang ginamit ng kanyang sekretarya ang kanyang dugo upang buksan ang banal na arena. Inihayag ng sistema na si Mary mula sa Kura ay naglabas ng hamon sa kanya. Nang marinig ito, nabigla si Fred nang malaman na matagal na siyang isang especially iyan ng Kura, ngunit mahinahon niyang ipinaliwanag na 10 taon niyang pinag-ipunan ang pagkakataong ito para patayin siya. Sa ganitong paraan, idineklara niya na mapupunta si Shia sa bansa ng Kura. Pagkatapos, hinawakan ni Fred ang kanyang espada at sinabing kasalanan niya ito. Samantala, iniulat ng kanyang tauhan ang sitwasyon kay Yuan. Sinabi niya na hindi makakarating si Fred sa arena, kaya kailangan ng kapalit. Nang marinig ito, kinutya nila ang pambubuli ng Kura, ngunit ang pagkawala ni Fred ay nagdulot sa kanila ng krisis. Dahil sa dalawang Panginoon na pinatay ni Orech, si Fred lang ang nagpanatili ng laban para sa Kura. Ngunit alam ni Yuan na malapit nang magsimula ang ika-4 na laban, kaya pinili niyang makipaglaban sa susunod dahil naniniwala siyang pagod na si Chen mula sa huling laban. Gayunpaman, agad na tumanggi si Chen. Matatag niyang idineklara na mananalo siya at hiningi kay Yuan na payagan siyang umalis. Nang marinig ito, matigas na inutusan ni Yuan na huwag pilitin ang sarili niya. Pinayuhan din si Hans na huwag magpatuloy at pinagtanggol ni Yana na malamang mananalo si Yuan. Ngunit siya ay tumalikod lamang at tiningnan sila.
Pagkatapos ay nagsimula siyang magkwento tungkol sa isang panaginip at biglang nagsimula ang isang apoy sa ilalim nila. Unti-unting umiikot ang apoy sa paligid ng grupo na nagbigay ng paghanga sa lahat. Nagpatuloy si Chen, sinabing sa kanyang panaginip nakatagpo siya ng isang sinaunang Diyos na nagbigay sa kanya ng kapanatagan. At nang siya ay tuluyang nagising, namana niya ang nakatagong pamana ni Xia. Nang marinig ito, lahat ay halatang nagulat. Ngunit naisip ni Yuan si Rui na nakamit ang landas ng buhay at isang monghe na nakarating sa kawalang kamatayan. Kaya, alam niya na maaaring makuha ang landas, kaya niya nalaman ang tungkol sa mga nakalimutang Diyos ni Chen. Sa kabila nito, nanahimik siya habang pinapanood si Chen. Ngunit, pinaalalahanan pa rin niya si Chen na mas marami siyang karanasan. Pumayag din ang alkalde na hindi niya kailangang isakripisyo ang sarili niya. Ngunit bigla siyang tumingin pataas at tinawag ang Diyos ng Phoenix sa likod ni Yuan. Yuan ay tumingin pataas at nabigla dahil ang nagising ni Chen ay ang naglalagablab na Phoenix na konektado sa kanyang Diyos. Ang iba ay nakatitig din ng walang paniniwala habang ang mga salita ni Chen ay muling nagpasigla sa sinaunang Phoenix ni Yuan. Muli na namang nagulat sila na parang alam ni Chen ang napakaraming nakatagong alamat. Dahil dito, sa wakas ay pumayag si Yuan at sinabi kay Chen na magpahinga muna bago ang laban. Ngunit sa kabila nito, agad na napalingon si Chen kay Yan. Sinimulan niyang tawagan si General Bai na ang kasikatan ay ipapasa sa mga susunod na henerasyon. Habang naaalala niya si Bai na nililinis ang 6 na kaharian, sumiklab ang espiritu ni Bai sa likod ni Yan. Pagkatapos nito, tahimik siyang umalis habang pinapanood niya ang papalayong niyang anyo. Lahat ay humanga sa kakayahan ni Chen kahit na iniisip nilang ikakaputol nito ang kanyang buhay dahil sa kanilang paningin, pinapalakas ni Chen ang kinabukasan ng bansang Xia gamit ang sariling buhay niya. Sa huli, sa arena, inanunsyo ni Venus ang paparating na laban sa pagitan ng Xia at Kura. Inanunsyo rin niya na nakatakda na ang mga manlalaro at lalabas ang kanilang impormasyon. Nang lumabas ang profile ni Chen, inihayag niya na muling siya ang magpapakita bilang kinatawan ng Xia. Pagkatapos yun, ipinakilala niya si Momo mula sa bansa ng Kura na agad na yumuko upang batiin si Chen. Samantala, sa upuan ng Kura, tinukso ng mga manonood ang bansang Xia dahil muling ipinadala si Chen. Naramdaman din ni Toko ang kumpiyansa dahil sa ginawa ng kanyang especially iya at kilala ang Diyos ng Kura sa panggagaway. Kaya, sa pamamagitan ni Momo na kanilang kinatawan, sigurado siyang matatalo ang Xia. Sa sandaling iyon, tahimik na nakatayo si Momo sa arena. Marami sa mga lalaki mula sa Xia ang hindi maiwasang aminin kung gaano siya kaganda. Gayunpaman, lalong lumala ang pag-aalala ni Yuan dahil hindi kilala ang tagapag-alaga na ito. Pagkatapos ng ilang sandali, inilagay ni Momo ang kamay niya sa batong pangtawag upang tawagin ang kanyang Diyos. At nang gawin niya ito, nagsimula ang countdown sa 50 segundo. Habang pinili ni Momo ang kanyang Diyos, napansin ng mga tao na hindi pa rin tumatawag si Chen. Kaya't sumigaw sila na 1 minuto na lang ang natitira at hinikayat siyang mag-summon agad. Sa sandaling iyon, sa wakas ay lumitaw ang Diyos ni Momo. Walang iba kundi si Tama mismo. Nang lumabas si Tama, ang mga tao sa Eagle Nation ay naakit sa kanyang banal na kagandahan. Nararamdaman din ng mga tao mula sa Sindo ang kanilang mga puso na kumakaba. Ngunit ang mga mamamayan ng Xia ay hindi pamilyar sa kanya at umaasang manatili si Chen sa kanyang focus. Ngunit si Chen ay ngumiti lamang ng kalmado. Pagkatapos ng lahat, inasahan ni Tama, ang leader ng 3 Diyos ng demonyo ni Kura, at dahil alam na niya ang kanyang pagkakakilanlan, wala na siyang nakikitang dahilan para maghintay, kaya siya'y umusad at inilagay ang kanyang kamay sa kristal. Parehong pinanood ni Momo at Tama habang napapalibutan ng asul na liwanag ang kanyang kristal. Nang matapos ang pagtawag, tumingin siya pabalik upang makita ang kanyang Diyos. Nakatayo sa harap niya ang langit na mandirigmang si Kurt. Nagulat ang alkalde ng lungsod nang makita siyang magpatawag ng isang Diyos-demonyo. Sinabi rin ni Hans sa tao ang mga Diyos niya at idinagdag ni Yana na ang pangunahing Diyos niya ang kumokontrol sa kanyang pagtawag. Kaya, kung sino man ang susubok na tumawag ng ibang uri, ang magiging resulta ay kamatayan. Sa kabila ng mga babala, yumuko si Chen sa harap ng Diyos at tinanggap siya. Inisip ng mga tao sa Kura na nakatakda ng mamatay si Chen tulad ng mga nakaraang tagatawag ng demonyo. Iniisip din ni Toko na ang demonyo ay ang kanyang huling paraan. Ngunit, biglang naging tao ang baboy na nakatayo sa harapan nila. Agad na nalito ang mga tagapakinig ng Kura sa kanilang nakita. Sa kabila, nagdiwang si Xia habang nag-iisip si Yuan kung lampas sa mga Diyos tao ang lakas ni Pango, kaya't napansin niya na mas malalim si Pango kaysa sa inaasahan. Samantala, inisip ni Toko na tao pa rin si Kurt at nakalaan na magpasakop sa pang-akit ni Tama. Sa oras na yun, ganap nang nagising si Kurt at lumitaw sa loob ng arena. Narinig pa niya ang ingay ng mga tao at tinanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Chen na ito ay isang banal na paligsahan sa pagitan ng mga bansa na inaatake ang Xia, kaya't siya ay yumuko at nakiusap kay Kurt na tulungan siya laban sa mga Diyos ng ibang bansa. Ngunit, basta nalang binawasan ni Kurt ang rake sa kanyang kamay at sinabi na ayaw niyang makipaglaban. Mas gusto niyang makasama si Chang kaysa mag-alala sa mga kalaban ni Xia, kaya't siya'y humarap at nagsimulang maglakad palayo. Muling tinawag ni Chen siya, kahit na tila walang pakialam, ngunit napaatras siya nang tanungin ni Chen kung nais pa rin niyang makilala si Chang. Pinilit ni Chen na itanong kung nais niyang makita si Wukong at ang monghe. Tinuturo ni Kurt na nawala na ang kanilang presensya, ngunit alam pa rin ni Chen ang mga pangalan ni Chang at Wukong. Pagkatapos ay sumagot si Chen na hindi lang niya sila kilala kundi kaya pa niyang tawagin sila.
Ngunit hindi siya naniniwala dahil ang kanyang lakas ay tila masyadong mahina. Kaya sinabi ni Chen na alam niya na ayaw niyang maging pawns, ngunit ang pagtawag sa mga Diyos ni Sia ay maibabalik ang dangal ni Kurt. Kaya tinanong niya si Kurt kung lalaban na siya para kay Sia ngayon. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang naging galit si Kurt. Pagkatapos ay naging baboy siya at tinanong si Chen kung minamaliit niya siya. Nagpipigil si Chen sa hawak ni Kurt pero nagawa pa rin niyang kumbinsihin siya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang espiritu ni Pang Yu sa kanyang likuran. Agad na nakilala ni Kurt si Pang Yu kaya agad niyang pinakawalan si Chen. Sabi niya na hindi niya inasahan na tatawagin niya si Pang Yu. Pero tinanong lang ni Chen kung tutulungan niya siya ngayon. Sabi ni Kurt na dahil handang tumulong si Pang Yu, maaari rin siyang magtiwala dito. Nagtanong siya kung sino ang kalaban nila. Parehong tumingin ang dalawa sa kalaban. Ipinaliwanag ni Chen na ito ay isang Diyos na may siyam na buntot na nanliligaw gamit ang kanyang kagandahan. Ngunit, sinabi ni Kurt na madali lang niya itong malalampasan. Sa kabila, inisip ng mga kura na naakit si Chen's pig deity ni Momo. Ngunit biglang ibinaba ni Kurt ang kanyang rake sa lupa at muling nagbago sa kanyang anyong tao, kaya't hindi napigilan ng mga manunood sa bangsi ang purihin ang kanyang kagwapuhan. Habang ang mga tao ng Sindo ay nagkakaisa na hindi dapat maliitin ang halimaw na Diyos ni Sia. Samantala, nagdududa ang Eagle Nation kung kaya niyang labanan ang mga pang-akit ni Tama. Sa arena, kumilos si Momo sa pagtawag kay Chen. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang panlabas na balabal habang sinasabi na may magandang panukala siya. Pagkatapos alisin ang balabal, matapang niya siyang inimbitang sumali sa Kura Nation. Tiniyak niya na aalagaan nila siya ng may pinakamataas na paggalang at hindi siya pipilitin muling makipaglaban. Pati na rin, nangakong tutulungan nila siyang at ang kanyang Diyos na lumago. Gayunpaman, walang sagot siyang ibinigay at nanatili lamang siyang nakatayo roon. Sa kabilang banda, galit na si Yuan sa kanyang mga taktika sa pag-iisip. Pinaruroon ng lungsod si Chen na huwag magpapadala sa mga panlilinlang niya. Ngunit tinukso siya ni Momo na maaari niyang makuha ang lahat ng pera at kapangyarihan. Inalok din niya ang kanyang sarili bukod pa doon. Maraming lalaki sa Sia ang nadadala at akala nila agad nilang tatanggapin ito. Ngunit nagtaka rin sila kung paano tutugan si Chen. Hindi nagtagal, matatag na niyang tinanggihan ang alok niya. Ngunit patuloy pa rin siyang ginamit ang kanyang alindog. Nag-alok pa siya sa kanya ng kahit anong babae mula sa Kura kung sakaling hindi siya sapat. Sa sandaling iyon, napalibutan siya ng magagandang babae mula sa Kura Nation kaya agad niyang kinuha ang rake upang gamitin ang heavenly projection. Sa pamamagitan nito, matagumpay niyang nakuha ang kontrol sa siyam na panga na rake ni Kurt. Nakita ito ni Momo at nagsabi na sayang dahil sana'y mayroon siyang magandang kinabukasan. Ngunit ang tanging sagot niya ay ang pagbabalik tanaw sa isang bagay na minsang sinabi sa kanya ng kanyang propesor. Natutunan niyang ang dangal ay nasa isang taybak, katotohanan, at isang kanon. Kaya't ang pagtakas ay lalong magpapalala sa kanilang pang-aapi. Kaya't tumanggi siyang tumakas habang sinasabi na binabati ng Sia ang mga kaibigan at nakikipaglaban sa mga kaaway. Nang marinig ito, sumigaw ang mga tao ng Sia na handa na ang kanilang mga baril para kay Kura. Pumuno sa arena ang mga alingaw-ngaw habang ipinahayag nilang si Chen ang kanilang mandirigmang leader. Samantala, sa templo ng Diyos, isang lingkod ang nagwawalis sa labas. Nang biglang mapansin niya ang isang bagay na kumikislap sa malapit, nakita niya ang aklat na nagniningning at naisip na doble ang swerte ng kanilang bansa. Sa arena, tumalon si Chen sa hangin na nakataas ang kanyang rakes. Agad namang inilabas ni Momo ang kanyang fan at madali nitong naipagtanggol ang atake mula sa rake ni Chen. Gayunpaman, naramdaman niya ang lakas ng suntok at nagpa siya na hindi siya magpapatawad. Pagkatapos ay ipinahayag niya na papatayin niya siya dahil hindi niya siya makuha bilang kasapi. Dahil dyan, mabilis niyang ginamit ang kanyang clone technique at maraming kopya niya ang lumitaw sa buong arena. Sa tingin niya, hindi mahalaga kung matatalo ni Chen si Matt dahil hindi naman niya talaga naintindihan ang spellcraft. Sa kabilang banda, napagtanto ni Chen na lagpas sa kakayahan ni Momo si Matt. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng higit pa, nakita niya na hawak na niya ang kanyang espada. Ang mga clone niya ay sumunod at pinakawala ng Komiya slash sa kanya. Nakita ito, agad siyang nabalot ng takot ngunit nagawa pa rin niyang gumalaw ng tama upang makaiwas sa mga atake. Ngunit ang lakas ng mga saksak ay pinilit siyang bumaba sa lupa. Mabilis na natawa ang mga tao ng Kura sa kanyang paghihirap at pinuri si Momo bilang isang henyo sa kanyang galing. Sinubukan din siyang pagtawanan ng mga clone ni Momo at tawaging mahina. Pagkatapos yun, silang lahat ay nagtataas ng kanilang mga espada at tinanong kung paano niya susubukang umiwas sa susunod. Mabilis na pinakawalan ng mga clone ang mga saksak na tumama hanggang sa lupa kaya wala na siyang mapagpipilian na makaiwas. Kaya't pinili niyang ipakuha sa kanya ang kanyang rake. Matigas niyang pinwersa ang rake pababa at naglabas ng tuwid na hampas sa sahig. Nabahala si Momo sa ito at sinubukang harangan gamit ang kanyang espada. Ngunit napakalakas ng atake na tuluyang siya'y nilamon nito. Naging balisa ang mga tao ng Kura matapos mapanood ito. Makalipas ang ilang sandali, nagmukha siyang walang magawa at tinanong kung paano nakita ni Chen ang kanyang tunay na katawan. Samantala, sa kabilang banda, sinubukan ni Tama na akitin si Kurt kung siya ay magpapada sa kanya. Ang mga tao ng Korea ay naakit dito at kahit nais nilang ialay ang kanilang mga buhay. Nang makita ito, nagsimula nang magtaka si Yuan kung tunay bang makakatanggi si Kurt sa alindog ni Tama.
Gayunpaman, abala si Kurt sa pag-iisip tungkol kay Chang at napansin niyang mas halata ang pangit niya kumpara sa kanya. Nagulat si Tama nang marinig niyang tawagin siyang pangit, ngunit bago pa man siya makapagsalita, siya ay sumugod na papunta sa kanya. Ang mga tao ng Kura ay nagalit din dahil nilate ng isang baboy ang kanilang Diyosa. Gayunpaman, hindi pinansin ni Kurt ang kanilang galit at itinuloy ang pag-atake habang tumatalon palayo si Tama. Matapos makaiwas, sumigaw siya na hindi pa kailanman tinawag na pangit, kaya nagsimula siyang maghabi ng mga mahika at determinado siyang parusahan siya. Lumaki ang kanyang anyo gamit ang 9 beses na kakayahan ni Terra at sinubukan niyang tapakan siya. Hinimok pa niya siyang maramdaman ang galit ng Diyos ang demonyo. Malapit, pinanood ni Chen ang nagaganap na laban matapos atali si Momo. Ang kanyang galit ay nagliyab habang si Tama ay nagpasiklab ng isang banal na yaman na pinarami ang kanyang lakas ng 10. Ngunit biglang nagsimula si Kurt na tumugon sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kakayahang hubugin ang lupa. Lumaki ang kanyang katawan hanggang sa magkatugma na ito sa laki ni Tama. Ngunit hindi siya nag-aksaya ng oras at pinakawalan ng kanyang espiritu na atake. Kaya napilitan si Kurt na maghanda gamit ang kanyang rakes. Pinag-ikot niya ito para salagin ang mga paparating na suntok. Kahit nakabawi pa siya, nagulat si Chen na kaya ng isang double S na Diyos tulad ni Kurt na pigilan ng isang triple S na si Tama. Pagkatapos ay ikinumpara niya ang kanyang estado kay Momo at napagtanto na ang tunay na lakas ay lagpas sa antas ng paggising. Makalipas ang ilang sandali, may dugo nang nakalawit sa sulok ng bibig ni Tama. Lalong siyang pinagalit nito at nagsimula ng ipunin ang kanyang lakas. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagsumiklab ang kanyang kapangyarihan sa hangin. Nang biglang madilim ang langit, nagtataka ang mga tao sa Shia kung ano ang nangyayari. Ngunit nakapaglikha na si Tama ng maraming fireball at sumigaw na pumatay kay Kurt. Sa utos niya, pinababa niya ang naglalagablab na foxfire papunta sa kanya. Tumama ang mga bola ng apoy sa mismong kinaroroonan ni Kurt na walang lugar na mapagtaguan. Sa susunod na sandali, siya ay nilamon ng mga atake kaya si Yuan at ang iba ay nagpipigil ng hininga sa pag-aalala. Gayunpaman, lumitaw si Kurt na nakataas ang kamay habang tinatawag ang tubig. Sa kanyang galaw, unti-unting umalis ang mga apoy habang bumababa ang nilalang. Dalawang espiritu na Diyos ang lumitaw sa ibabaw ng arena at pinukol ang lupa sa harap ni Tama ng mga kidlat. Nang makita ang pagsabog, nag-alala si Momo habang nakatingin kay Tama. Ngunit nanatili si Tama na walang sugat at tanging ang lupa ang hiwa sa ilalim niya. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makaramdam ng lalong pag-aalala. Biglang nagsimula ang pag-ipon ng tubig sa langit at agad na napalibutan si Kurt nito. Nakita niya ito, agad niyang tinanong kung saan nanggaling ang tubig. Maingat niyang sinabi na galing ito sa langit na ilog. Habang nagsasalita siya, patuloy na dumadaloy at umiikot ang tubig sa paligid niya. Walang sinayang na oras, siya ay sumugod sa kanya habang sumasabay sa hangin. Ang mga tao ng Kura ay nanliliit sa kaba at nagsimulang magdasal, habang si Kurt ay nagtuloy at umatake gamit ang kanyang rake sa isang malakas na hampas na panghampas. Sa sagot, sinubukan ni Tama na harangan ito gamit ang kanyang terra skill. Nagbanggaan ng marahas ang kanilang makapangyarihang mga teknik. Ngunit malinaw na tinusok ni Kurt ang kanyang rake sa kanyang shield. At hindi nagtagal bago bumagsak ang kanyang shield sa harap niya. Napaatras siya habang ang mga piraso ng kanyang shield ay bumagsak sa sahig. Nakita ito ng mga tao sa Sheus at hinangaan si Kurt sa pagbagsak sa kanyang pinakamahalagang yaman. Sa kabilang banda, ang bansa ng Kura ay napuno ng ganap na katahimikan. Sa loob ng arena, ipinagpatuloy ni Kurt ang kanyang atake at muling inihampas ang kanyang rake. Ngunit sa halip na tumama sa kanyang katawan, dumaan ito dito. Malinaw na nalilito siya dito. Ngunit nang maglaho ang kanyang katawan, lumitaw ang kanyang tunay na anyo sa malapit. Nagsimula na siyang mapagtanto na siya ay mas malakas at mas magaling kaysa sa kanya kaya't hindi niya maiwasang tumingin kay Chen. Nagtataka siya kung kailan nagkaroon si Shia ng isang banal na tagapag-alaga na kayang tumawag ng isang halimaw tulad ni Kurt. Sa kabilang banda, napagtanto ni Kurt na ginamit niya ang isang teknik sa pagdadala na alam din niya, kaya mabilis niyang tinawag ang transportasyon ng tubig at lumitaw sa harap niya. Inabusol niya ang kanyang pagkakamali at umatake gamit ang kanyang rakes. Pinilit siyang bumaba sa lupa ngunit nagawa niyang muling makabalanse. Gayunpaman, nagsimula nang bumaba ang kanyang dugo sa lupa, kaya't tanging nakapagpahayag siya na tunay na kahanga-hanga siya. Dahil dito, nagpasya siyang gamitin ang kapangyarihan ng kanyang 9 na buntot kung saan nagpasok siya ng 3 karagdagang espiritu na Diyos upang tumayo sa tabi ni Xiang Shu, habang sina Maro at Terra ay lumitaw, nagulat ang mga tao ng Kura. Agad na umungalong si Shu, ang hari ng Oni, na panahon na para mamatay si Kurt kaya nagsimula siyang magtawag ng kanyang larangan ng espada. Sinimulan ding ipunin ni Terra, ang Diyosa ng araw, ang lahat ng kanyang lakas sa paligid. Kaya naghanda si Kurt na magbago sa 30 na anyo. Nagpanggap siyang agila at naiiwasan ng walang katapusang bumagsak ng mga espada na nakatutok sa kanya. Pagkatapos magbago, tinawanan niya si Tama sa pagtawag ng mga tulong na pawang espiritual na anyo lamang. Ngunit, tinanong ni Tama kung bakit siya tumakbo kung hindi siya natatakot. Bilang tugon, tinanong niya kung sinong nagsabing tumatakbo siya. Pagkatapos ay tinawag niya ang pinuno na bumaba at siya ay lumaki ng sapat upang punan ng espasyo. Ginamit din niya ang kanyang rake upang tawagin ang mga tubig mula sa langit na ilog.
Nang ituro niya ang rake pataas, nagsimulang mag-ipon at umikot ang tubig sa paligid nito at bilang dakilang mandirigmang Kurt, ipinahayag niya na ang lahat ng tubig mula langit hanggang dagat ay nasa kanyang utos. Sa mga salitang iyon, nagdulot siya ng isang dagat na lumitaw sa ibabaw ng mga espiritu Diyos. Ipinadala niya ang buhawi pabagsak kay Shu na mabilis na nalupig. Sa kabila, nakaiwas si Terra sa bumubulusok na tubig. Ngunit ang pagtakas ay nagdulot sa kanya ng matinding inis, kaya't pinagsama niya ang kanyang lakas at lumikha ng isang dambuhalang kulay purong apoy. Pagkatapos ay itinuro niya ang lahat ng mga bola ng apoy kay Kurt. Itinaas ni Kurt ang kanyang rakes upang salagin ang paparating na mga atake, ngunit ang sabay-sabay na mga atake ay nagsaanib pa rin sa kanya. Kaya't nagdiwang ang mga tao ng kura dahil ipinatawag ni Terra ang parusang banal laban sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi na kayang panindigan ni Kurt ang laban, kaya siya ay napaatras at napalibot sa arena dahil sa lakas ng tama. Nang makita siyang bumagsak, nag-alala ang mga tao ng Shia sa kapangyarihan ng Diyos na Triple S. Samantala, nakapaligid na si Terra kay Kurt, habang nakatingin sa kanyang mahihinang anyo sa lupa, tinawanan niya siya at sinabing wala siyang kwenta kundi isang walang silbing baboy. Ngunit bigla siyang kumilos at tinawag ang kanyang siyam na panganaraks. Sa una, nalito si Terra, ngunit sa sumunod na sandali, iniabot niya ang kamay at niyakap siya sa leeg. Lalong siyang nabigla nang unti-unting maubos ang kanyang banal na kapangyarihan. Kurt, sa kabilang banda, ay nagbago na at sumang-ayon na tama siya na siya ay isang baboy, kaya ginamit niya ang mismong anyo na iyon upang madali siyang itaas sa hangin. Pagkatapos ay mariing niya siyang pinukol sa lupa. Nakita ng mga nanonood ang kanyang pagdomine sa kanya at pinuri siya dahil hindi siya pumatay habang nakataas ang depensa nito. May ilan ding tumingin kay Chen at inakala na tinawag niya si Kurt dahil sa kanilang magkaparehong kalupitan. Hindi nagtagal, nawala ang espiritu ni Terra, ngunit nangakong hindi niya makakalimutan ang kahihiyan. Hindi siya pinansin ni Kurt at nagpatuloy sa paglakad papunta kay Tama. Pinagsasapak niya ito nang walang pag-aatubili at agad siyang idineklarang patay. Pagkatapos, mabilis na bumalik si Kurt sa kanyang anyong tao at agad na tumakbo si Chen papunta sa kanya. Ngunit nagsimula siyang uminom ng dugo at inutusan siyang huwag lumapit. Gayunpaman, tinawag ni Chen ang kanyang pangalan ng nag-aalala. Mabilis din siyang tumakbo papunta sa kanya nang bumagsak si Kurt. Nagsimula na ring magtaka ang mga tao sa Shia kung bakit bigla siyang bumagsak. Sinabi ni Kurt kay Chen na ayaw niyang makita niya ang itsura niya ngayon. Sa kabila nito, maaaring siya ay isang bayani para sa kanila, ngunit siya ay isang duwag dahil hindi niya hinabol si Chang. Kaya't pinanggako niya kay Chen na dalhin ang kanyang nakatatanda at guro sa kanyang libingan upang patunayan ang kanyang tapang. Agad namang tumanggi si Chen, sinabing siya na ang dapat magsabi nito sa kanila. Hinimok din niya ang mga tao sa Shia na magpahalaga sa dakilang Diyos. Nang marinig ito, agad na naintindihan ni Yuan ang kanyang hangarin. Kaya tinutusan niya ang lahat na magdala ng mga handog na pagkain. Nagsimula na rin ang mga tao sa bahay na maglagay ng mga handog para kay Marshal Kurt. Di nagtagal, ang espiritu ni Kurt ay napalibutan ng napakaraming alay. Sa sandaling iyon, dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata at sa ganitong paraan, ang doble S-class na Diyos, Marshal Kurt, ay iginagalang ng buong paggalang. Pagkatapos ng ilang sandali, lumitaw si Venus upang ihayag ang resulta ng ika-4 na round. Dahil halos walang malay na ang Diyos ng nasyon ng Shia at patay na ang Diyos ng Kura, idineklara niya na panalo si Chen ng nasyon ng Shia. Sinabi rin niyang isang kapanapanabik na sandali ito dahil walang nakakaasahan na magiging ganito katibay ang loob ng Shia. Samantala, nanalangin ang bansa ng Shia para kay Kurt na naglaban ng buong puso. Gaya nila, napaluha si Chen ngunit mabilis siyang pinigilan ni Kurt. Ngayon ay naging mas maliwanag siya nang buksan ni Kurt ang mga mata niya at sinabing hindi pa siya patay. Tumulong din siya na tumayo at idineklara ni Kurt na panalo na sila. Samantala, isang estudyante ng Bangzi ang nagtanong tungkol sa nanghihina nilang Diyos ni Shia, at sumagot ang guro, ito ay dahil sa kanilang marupok na pananampalataya. Sa arena, sinabi ni Kurt kay Chen na nasa kanya na ang susunod na hakbang. Matapos ang lahat, panahon na para siyang umalis at hanapin ang kanyang puting buwan. Bago siya makaalis, muling tumawag si Chen sa kanya, kaya sinabi niya na huwag nang magsalita pa at alalahanin ang kanyang pangako. Nang marinig ito, nanahimik si Chen sandali, pagkatapos ay mabilis siyang nakabawi ng loob at hinikayat siyang mag-ingat sa sarili. Nagulat ang mga tao sa Shia nang marinig ito, ngunit agad nilang sigaw-sigawan si Kurt na mag-ingat din habang unti-unting nawala siya sa hangin. Pagkatapos, iniutos ni Yuan na itala ang mga ginawa ni Kurt sa kanilang sinaunang mga talaan. Hinimok din niya na laging alalahanin ang mga Diyos ng Shia at sumang-ayon ang kanyang tauhan, kaya ipinadala ang Phoenix upang dalhin ang ulat. Samantala, hindi pa rin makabangon ang mga Panginoon ng lungsod mula sa nangyari kay Kurt. Nagsabi siya na hindi sila karapat-dapat dahil nakalimutan nila ang kanilang mga Diyos. Gayunpaman, sinabi ni Yuan na mayroon pa silang kinabukasan at ang kinabukasan na iyon ay si Chen na naging pinakamalaking pag-asa ng bansa. Samantala, unti-unting inilalabas ng Diyos ni Fred ang kanyang espada. Matapos niyang mapatay ng matagumpay ang halimaw na gagamban na si Gomo, sabay namang nawala si Mary mismo kay Fred. Napalaki ang mata ni Mary nang malaman niyang malaki pa rin ang agwat sa pagitan nila. Pagkatapos nitong sabihin yon, tuluyang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Iniwas ni Fred ito at nagsimula siyang umaasang hindi pa siya huli.
Sa bandang huli sa arena, inanunsyo ni Venus ang huling laban sa pagitan ni Shia at Kura. Idinagdag din niya na ang laban na ito ang magpapasya kung sino ang mamumuno sa kalahati ng bansa. Kaya't hinikayat niya ang parehong panig na magpadala ng kanilang mga kinatawan. Narinig ni Chen ito at naintindihan na oras na para muling bumangon. Ngunit may isang tao na tumapik sa kanyang balikat at pinigilan siya. Tumingin siya pataas at nakita na siya mismo ang Panginoon ng lungsod. Tiniyak ng Panginoon ng lungsod na si Bill na tapos na ang kanyang bahagi at siya na ang susunod. Gayunpaman, pinilit ni Chen na sumali at sinabi niyang alam niya ang nakatagong kasaysayan ng mga Diyos ng Shia. Kaya't sinabi ni Bill na ang huling laban ay kanyang tungkulin at masyadong mahina si Chen para sa trump card ni Kura. Bukod pa rito, minsan na rin siyang isang henyo dahil ang kanyang Diyos ay si Zilong. Bigla na lang dumating si Fred at pinalaya si Bill na siya na lang daw ang umalis. Masaya si Bill nang makita siya at sinabi na akala niya hindi siya darating. Sumagot si Fred na hindi siya kailanman magpapaliban para sa bansa kahit pa sa tusong mga especially iyan ng Kura. Sa kabila nito, binantayan niya sila na papalapit na ang oras at may 30th segundo na lang natitira sa pagbibilang. Kaya't walang pag-aatubili, mabilis siyang pumasok sa arena. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang pangalan at tinanong kung sino ang may lakas loob na harapin siya. Isa sa mga manlalaro ng Kura Nation ang nakarinig nito at nanahimik. Matapos mag-inat ng sandali, bigla siyang nawala sa kanyang upuan. Sa sumunod na sandali, nagpakita siya sa arena at ipinakilala ang sarili bilang si Yuta. Nakikita siya ng mga tagapakinig mula sa Kura at agad na nagdeklara na panalo sila sa round na ito, habang ang mga tagapakinig mula sa Shia ay nagsimulang mawala ng pag-asa dahil kilala si Yuta bilang anak ng Diyos. Nang marinig ito, sinabi ni Chen na hindi inaasahan si Yuta at sumang-ayon si Yuan dahil siya ay isang henyo ng Kura. Siya ay tinawag pang isang bihirang genius at isang double S divine chosen. Habang tinitigan si Yuta, ipinahayag niya na pinatay niya si Jun at ang kanyang si Dragon noong siya ay 18 na taong gulang. Nang 9 na taon ang nakalipas sa tubig ng East Sea, nakatayo si Yuta sa tenda ng Dragon matapos patayin si Jun. Hinawakan pa niya ang mga piraso ng Dragon na sa tingin niya ay perpekto para sa pana ng kanyang kapatid, kaya't buong sikap niyang binunot ito mula sa Dragon. Pagkatapos nitong matagumpay na makuha, sa huling sandali ay namatay ang Dragon sa ilalim ng kulog na langit. Napansin din ni Yuan na ang Diyos ni Yuta ay isang pinakamataas at ang kanilang ugnayan ay 80%. Nang marinig ito, nagpasya si Chen na makipaglaban kay Yuta sa isang banal na laban kung matatalo si Fred. Samantala, sa arena, binanggit ni Yuta na matagal na niyang alam ang walang kamatayan na espada ni Shia, ngunit tumugon si Fred sa pamamagitan ng paghila ng kanyang espada. Pagkatapos ay itinaas niya ito papunta sa kanya, sinabing hindi na kailangan pang magsalita pa. Sa huli, si Yuta ang nagdulot ng tagtuyot matapos patayin ang Diyos ng isdang Dragon, at bilang resulta, kumalat ang gutom sa buong bansa. Naalala pa niya ang batang hirap humingi ng tubig at ang ina na nagsasabing maghintay, habang siya mismo ay umiiyak ng walang magawa para sa kanyang anak. Kaya itinuro ni Fred ang kanyang espada sa kanya. Napasinghap siya at idineklara na kailangan siyang pumatay ngayon. Gayunpaman, ipinagyayabang ni Yuta na dapat nilang parangalan ang pagbagsak sa isang pinili ng 3 Diyos. Sinabi rin niya na ito ay utos ng kanyang kapatid at ang mga nagugutom na masa ay magkakaroon ng karangalan sa ilalim ni Kura. Nang marinig ito, sinumpa ng mga tao ng Shia si Yuta at ang kanyang bansa dahil sa pagpapalubog sa kanila sa taggutom. Samantala, napansin ni Chen ang puot ni Yuta at pinagtibay ang pahayag ni Yuan na walang diplomasya ang mahihinang bansa, kaya nangakong susupil sa mga ito upang maibalik ang dangal ng Shia. Di nagtagal, kinumpirma ni Venus ang lineup at ipinakita ang kanilang datos. Nakalis na si Yuta bilang isang SS Guardian kasama si Suno na isang SSS na Diyos. Sa paghahambing, si Fred ay isang S na Guardian kasama ang SS na Diyos na si Lian. Nang mapanood ito, inutusan ng Haring Ibon ng digmaan laban sa Shia kung matatalo sila upang kainin ang bumagsak na bansa. Pinaghahandaan din ng leader ng Rodong na atakihin ng Shia upang mabawi ang nawalang mga yaman. Sa parehong oras, naniniwala ang leader ni Sindo na mananalo si Yuta at sinabi niya sa kanyang katulong na ipaalam kay Yupal dahil plano nilang gawing handog si Shia kay Lord Shiva. Sa arena, nagsimula ng pumili si Yuta kung aling Diyos ang kanyang tatawagin. Hindi nagtagal, pinili niya ang kanyang pangunahing Diyos na si Suno. Mabilis na sumigaw ang mga tao ng Kura at naniniwala silang kaya nilang wasakin si Shia. Sa kabilang banda, sinabi ni Chen Hiryuan na magiging matindi ang laban na ito. Samantala, naipatawag na ni Fred ang kanyang pangunahing Diyos na si Lian. Nakahanda na ang parehong panig, at sa wakas ay nagbigay ng Senadorias si Venus para simulan ang huling laban. Nang marinig ang Senadorias, basta na lang uminom si Lian mula sa kanyang kalabasa. Pagkatapos, sinabi niya kung gaano kasaya ang pakiramdam ng sandaling iyon. Iniisip niya na may isang palayok ng alak na nakalagay sa gitna ng mga bulaklak, ngunit walang kaibigang makikihati kaya naisip niya kung nasaan na kaya ang kanyang mga matagal ng kaibigan ngayon. Ngunit nalilito si Yuta sa kanyang mga salita. Habang humihigop siya ng lakas, sinabi niyang ganito palagi ang mga Diyos ni Shia. Sa sandaling tumigil siya sa pagsasalita, nakita ni Fred ang atake na paparating mula sa langit. Sinubukan niyang umatras, ngunit tinamaan ng banal na espada ni Yuta sa mismong kinalalagyan niya. Sa parehong oras, sumigaw si Yuta ng galit na parang sinasabi na para bang walang ibang mahalaga. Kaya nang matapos ang atake, si Fred ay nakahandusay na may sugat sa kaliwang braso habang si Suno ay nagsimula ng umatake kay Lian.
Sila pa nga ay dumaan pa kay Fred na nakaluhod sa lupa. Sinubukan niyang pigilan ang pagdurugo habang iniisip na ang tama ay parang kawayan na dumadaan sa target nito. Hinintay niya pa ang kalapit na espada, iniisip kung paano ito naging tahimik habang papalapit. Samantala, nagulat ang mga tagapakinig na Shia nang makita siyang bumagsak ng madali sa isang suntok ni Yuta. Si Fred ay nagsimula ng mag-awit tungkol sa pagkahinog ng Dao fruit habang pinapanood ni Chen ang pangyayari ng galit. Dahan-dahan siyang tumayo at ipinahayag na ang pagsikat ng araw ang nagtataboy sa mga bituin. Pagkatapos niyon, itinaas niya ang natitirang kamay upang ilabas ang kanyang enerhiya. Di nagtagal, ipinakita niya ang kanyang nilikhang nilalang sa palad niya at isang espiritu ng espada ang lumitaw sa harap niya. Nang makita ito, naisip ni Yuan na ang Dao fruit ni Fred ay nagpakita bilang isang espada. Ngunit tinanong ni Chen kung ano ang Dao fruit, kaya ipinaliwanag niya na bawat tagapag-alaga ay nagpapakita ng kanilang esensya na may Dao fruit bilang kanilang gintong puso. Kaya, kapag lumitaw ang esensya, tanging buhay o kamatayan ang natitira. Nang marinig ito, naintindihan ni Chen na nakasalalay lahat kay Fred ang laban na ito. Nalaman din ito ni Yuta at tinawag si Fred na baliw dahil sa pagtawag sa kanyang esensya, pinataas niya ang kanyang Diyosidad, ngunit sinira ang kanyang buhay. Sumagot si Fred na ang kanyang daw ng espada ay hinubog sa loob ng dekada ng mga bangkay at nakalulungkot na mawala ito. Ngunit ipinagpatuloy pa rin niyang hilahin ang espada sa harap niya dahil dati nitong dinala siya sa maraming laban sa hangganan at ngayon gagamitin niya ulit ito laban kay Yuta. Nang malaman ito, tinanong siya ni Yuta kung talagang may lakas pa siyang makipaglaban. Mabilis niyang sagot na ang kanyang daw ng espada ang nagbabantay sa mga tao, isang katotohanan na hindi kailanman malalaman ni Yuta at tahimik na nakinig si Yuta sa kanyang sagot. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagtataas ng kamay at pagtawag sa espada. Di nagtagal, nagsimulang lumipad ang mga espada na dala ng mga manonood nang magsanib ang kanyang Dao sword sa kanyang pisikal na espada. Di mabilang ng mga tibak ang umusbong sa kanyang likuran at lahat ay nakatutok kay Yuta habang direktang hinamon siya. Sa kabila, tahimik na uminom si Yuan habang sinabing ito ang kauna-unahang pagkakataon niyang makakita ng mortal na Diyos na ganito kaangas. Tanging sagot niya ay hindi siya kailanman magpapasupil sa kapangyarihan o isusuko ang kanyang kaligayahan at dangal. Suno lamang umingisi at itinuro ang tingin kay Yuta at Fred. Sa oras na yun, pinakawalan ni Fred ang kanyang atake ng napakabilis. Agad na naisip ni Yuta na kung babagsak ang espada na yun sa kanya, tiyak na mamamatay siya. Bukod pa rito, maraming espada ang papalapit sa kanya. Napilitan siyang umatras, mabilis siyang umatras at agad niyang naiiwasan ng mga bumabagsang na blades. Nakita ito ni Suno at napabuntong hininga, sinabing panahon na para kumilos siya. Itinaas niya ang kamay at tinawag ang domain ng langit. Agad na naipit si Yuan sa loob nito. Ngunit ngumingiti lang siya. Pagkatapos ay sumugod siya gamit ang kanyang Eagle Slash upang makalaya. Sa isang suntok lang, winasak niya ang buong domain. Pinanood ni Suno ito at nagsabi na naging kawili-wili na ang sitwasyon. Muling itinaas ang kanyang kamay at tinawag ang kanyang langit na ulap na espada. Habang ginagawa niya ito, tumingin siya kay Yuan at idineklara na dumating na ang banal na paghuhukom. Mabilis na tinamaan siya ng kanyang espada na puno ng kidlat. Kaya't napailing si Yuan sa sakit habang tinatamaan siya ng atake. Ang mga tao ng Shia ay nanginig sa takot sa kanyang paghihirap at nahirapan silang panoorin ito. Habang patuloy na tinatamaan si Yuan ng kidlat, nagsama-sama ang mga pinuno ng ibang bansa upang panoorin ang nagaganap na eksena. Sinabi ng tagapamahala ng Sindo na tapos na ang desisyon, kaya panahon na para hatiin ang lupa ng Shia. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang mapa na nagpapaliwanag na kukunin ni Kuro ang kalahati ng lupa at tao ng Shia. Nang marinig ito, ngumiti si Toko ng may alam. Ipinagpatuloy ng opisyal, sinasabing ang paghahabol ng Sindo ay isang katlo ng Shia pagkatapos nitong bumagsak. Gayunpaman, tinanong ng opisyal ng Bangzi kung bakit sila dapat makakuha ng mas kaunti at hindi kalahati na lang, kaya't hayagang idineklara na hindi patas ang ganitong kasunduan. Lumapit ang executive ng Sindo at tinamaan siya ng sobrang lakas na bumagsak siya sa lupa. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit sila dapat pumayag. Pati na itanong niya kung nais ng Bangzi na marating din nila ang karangalan ni Shiva. Dahil dito, agad na sumagot ang opisyal ng Bangzi na wala siyang pagtutol. Sa arena, ipinagpatuloy ni Fred ang pag-atake kay Yuta kung saan napilitan siyang umatras dahil sa puwersa ng mga suntok. At kahit na isang braso na lang ang natitira, matatag pa rin siyang nakatayo. Kaya't napansin ni Yuta ang matalim na pag-atake ni Fred at ang kanyang matatag na loob. Ngunit nang makita ang halos perpektong kalagayan ni Fred, kailangan niyang guluhin ang kanyang isipan upang makabawi. Kaya sinabi niya na ang tunay na diwa ni Fred ay mauupos, kaya madali siyang magiging biktima. Kaya inimbitahan niya siyang sumali kay Kura at parangalan bilang isang pambansang yaman. Nang marinig ito, tinanong ni Fred kung iyon talaga ang ibig sabihin ni Yuta. Ngumiti si Yuta at agad na kinumpirma ito. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit pa, sumugod si Fred sa kanya. Ang biglaang galaw ay nagpasindak sa kanya at napilitan siyang itaas ang kanyang espada. Dahil dito, nagsumikap siyang harangan ng napakalakas na atake. Sa parehong oras, sinabi ni Fred na nakikita niya ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit patuloy niyang sinasabi na nakatakda na ang resulta. Pagkatapos ay tumingin siya pataas sa direksyon ni Lian. Si Lian ay nagtiis sa sakit upang manatiling gising at wasakin ang mukha ng kanyang kalaban.
Ngunit si Suno ay patuloy na tinitingnan siya ng malamig na may pagmamaliit. Samantala, pinanood ni Toko ang pagtitiis ni Lian, ngunit alam niyang hindi na siya magtatagal. Sa arena, sumigaw si Yuta na walang laban ng Diyos ni Fred laban kay Suno, ang Diyos ng pagbitay. Ngunit tinanong lang ni Fred kung tunay bang dalisay ang mga Diyos habang hinihingi nila ang paggalang at namumuno sa milyon-milyon. Sa mga naisip na ito, tinanong niya kung anong uri ng banal na liwanag ang tunay nilang taglay. Dahil nanatili sa kanyang alaala ang paghihirap ng mga sundalo at tao ni Shia, ngunit lahat ng tao ay malaya kaya walang karapatang tingnan sila ng mga Diyos nang may panghuhusga. Nang marinig ito, hindi na nakapagpigil si Shen. Nagbigkas siya ng isang tula tungkol sa buong buhay at hindi pagpapaubos ng tasa. Narinig siya ng mga tao at sabay-sabay nilang binigkas ang tula. Di nagtagal, narinig ni Lian ang tunog nito. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang kaldero habang ang mga salita ay nagpasigla ng isang malalim na bahagi sa kanyang loob. Nararamdaman niya ang espiritu nito at muling uminom mula sa kaldero. Sa sandaling iyon, napansin ni Suno na ang kidlat na tumama sa kanya ay nagsimulang humina. Dahil sa muling pagbawi ni Lian ng malinaw na isipan, nagulat din ng mga tao ng kura na makalaya siya mula sa pagsubok. Alam iyon ni Suno kaya inabot niya ang kanyang espada na matagal nang nakatago. Pagkatapos ay nagtuloy siya, nangakong poprotektahan ang mga tao at ipapakita kay Lian ang kanyang kasanayan sa espada. Mabilis na bumagsak ang kidlat niya papunta kay Lian na nagtataas ng kanyang mga espada bilang panangga. Agad na naalala ni Suno ang paggamit ng kanyang langit na espada upang talunin si Orech, isang gawa na nagpasimula sa Yamato na espada, at gamit ang parehong espada, ipinahayag niya na napaslang niya ang masasamang Diyos ng Hera. Agad na naramdaman ni Lian ang lakas ng suntok ni Suno habang nakikinig siya. Muling nagtulak ito sa kanya pabalik sa lupa. Naniniwala ang mga tao sa kura na naabot na ni Lian ang kanyang hangganan. Tinukso rin ni Suno na bata pa ang teknik ni Lian at nagtaka kung bakit niya iniiwasan ang mabilis na pagtatapos. Sa parehong oras, sinabing hindi tinamaan ng pinakamaagang suntok ni Fred ang kanyang depensa ni Yuta kaya ipinagyayabang niya na ang kanyang armor na Thunderforged ay mas tatagal sa paghina ni Fred. Pagkatapos, sinabi ni Fred na kung hindi sapat ang espada, gagamit siya ng isa pa. Nangako rin siya na kung pamalya ang 10,000 espada, susunod ang 10 milyon pa. Kahit na mahirap ang daraanan, magpapatuloy siya. Hindi na nag-aksaya ng oras, muling umatake kay Yuta. Sa buong larangan, nagbanggaan sina Suno at Lian habang sumisigaw si Suno na ang kanyang teknik ay umalingaw-ngaw sa Hera kaya wala siyang karapatang humawak ng espada. Iniwas ni Lian ang kanyang salita at muling inangat ang kanyang kaldero pagkatapos ay muling uminom. Sinamantala ni Suno ang pagkakataong iyon at mabilis na tumakbo papunta sa kanya. Ngunit nang marating niya ang lugar, wala na si Lian doon. Naguluhan siya at agad na tumingin pataas. Doon, nakita niya si Lian na nakalutang sa hangin habang nag-iipon ng enerhiya. Di naglaon, nagpakita siya ng maraming espada at itinuro ang mga tibak kay Suno. Kahit na ibinahagi niya ang espada na may magandang pangalan at tinawag itong Green Lotus Sword, sinubukan ni Suno na makalayo sa pababang mga espada habang tinatawag niya ang kanyang kulog. Sa lakas na ito, nagawa niyang harangan ang papalapit ng mga espada. Nagduda ang mga manunood na siya kung hindi ba si Suno ay hindi matitinag matapos mapanatili ang mga suntok. Naintindihan din ni Yuan na seryoso na ang sitwasyon dahil ipinakita ni Lian ang kanyang pinakamalakas na kasanayan, kaya nawala na sa kanya ang pag-asa. Ngunit naniniwala si Chen na ang espada na naaalala niyang immortal ay may mas malakas pang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, sumugod si Suno na inihahayag na maaaring natalo ni Lian ang kura gamit ang kanyang teknik. Sa kasamaang palad para kay Lian, nakaharap siya sa taong may dalang pag-asa ng mundo. Maging sinigaw niya na nakikipaglaban siya para sa mga tao habang umaatake. Gayunpaman, tinanong ni Lian kung tunay bang nakikipaglaban siya para sa mga tao. Pahayag niya na ang aura ni Suno ay puno lamang ng pagpatay. Nang marinig ito, nagpaut ang kilay ni Suno habang tinatanong kung ano ang ibig sabihin ni Lian. Sinabi ni Lian na ang ganitong mga salita ay pawang mga palusot lamang na nagtatago sa kanyang tunay na pagkatao. Nainis si Suno sa paratang at muling bumunot papunta sa kanya. Nagpatuloy silang magbakbakan ng matindi at di nagtagal, nahati sa dalawa ang espada ni Lian. Nang makita ito, nagsimula ng mag-alinlangan ang mga tao ng Shia kung maaari pa bang mabago ang kinalabasan. Nagsimula ring dumyugo si Lian habang iniisip ang mahirap na daang nasa harap niya. Nalugmok siya habang naaalala na hindi siya kailanman nawala, ngunit ngayon ay haharap sa kamatayan dahil sa isang banyagang Diyos. Nang marinig ito, naisip ni Chen na hindi pa rin sapat ang mga tula na kanilang binasa, kaya't sinabi niya sa iba na basahin ang mga tula sa libro upang magbigay lakas sa mga walang kamatayang mandirigmang espada. Ngunit binago niya ang kanyang sarili at sinabing si Lian ay isang immortal na poeta. Pagkatapos, inutusan niya silang basahin ang ikatlong tula sa pahina 5 at magpatuloy sa tula sa pahina 7. Sa pamamagitan nito, pinangunahan niya silang bigkasan ng tula tungkol sa pag-alis ng bakas sa paglalakbay ng buhay. Habang umalingaw-ngaw ang mga salita, unti-unting bumalik ang lakas ni Lian habang nakikinig sa mga bagong tula para sa kanya. Muling binuhat niya ang espada habang nararamdaman niyang ang mga tula at ang kanyang paglalakbay ay dumadaloy sa kanyang dugo. Nakita ito ni Suno at hindi maitago ang kanyang gulat. Bago siya makarecover, sumigaw si Chen na umabot na sa 30,000 milya ang enerhiya ng espada.
Sa pahayag na iyon, himalang pinalawak ni Lian ang kanyang sirang espada at tinamaan si Suno. Pinagpapawis ng tama ang mukha ni Suno at galit niyang tinanong kung paano ito posible. Gayunpaman, nagawa ni Lian siyang utusan kaya't hinailan niya ang kanyang mga espada. Naalala ng mga tao sa kura na si Suno ang Diyos ng langit na kulog, kaya tinanong nila ang kanyang madilim na aura at ang kanyang kabanalan na naging paghahangad ng dugo. Pagkatapos ay tumingin sila kay Lian at nagtataka kung ano ang ginawa niya sa kanilang Diyos. Samantala, sinabi ni Chen na ang pagmamaliit ni Yuta sa buhay ay nagbunyag na ng katotohanan. Binanggit niya na ang tunay na kalikasan ni Suno ay kalupitan at pagpatay. Noong nakaraan, sinabi ni Yuta sa kanyang mga tao na siguraduhing ligtas ang handog na dugo. Tinanong ng mga inosenteng tao kung ano ang kanilang nagawang mali. Ngunit, patuloy pa rin silang nilalanggo ng buhay ni Suno kaya't sinabi ni Chen na ang impluwensya ng Diyos ay humubog sa mga pinili at malalim silang konektado. Sa loob ng arena, malamig na sinabi ni Suno kay Lian na malapit na siyang mamatay sa pinakaawa-awang paraan. Sa mga salitang iyon, tinawag niya ang madilim na gabi ng pagkabulok. Isang makapal na itim na usok ang nagsimulang bumuhos mula sa kanyang espada at mabilis na umatake kay Lian. Tumaas ang galit ni Chen nang makita ang pagkalubog ni Suno sa kadiliman na naging dahilan upang siya hindi na maintindihan. Bill, na nakatayo sa malapit, narinig ang mga salitang ito at hindi makapagsalita. Samantala, tumalon si Lian palayo upang iwasan ang madilim na usok, ngunit patuloy na hinahabol siya ng hamog ng walang awa hanggang sa tuluyan na siyang mapalibutan. Sa huli, tuluyang napalibutan siya ng madilim na usok. Halos mawalan na ng lakas si Yuan habang pinapanood ito, ngunit agad siyang niyakap ni Bill upang mapanatili siyang nakatayo. Matapos ang ilang sandali, muling lumitaw si Lian matapos gamitin ang isang harang upang protektahan ang sarili. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay naubos na ang kabataan. Nakita ng mga tao ang kanyang biglaang pagtanda at ang inig sa kapangyarihang sumasaklaw sa oras. Sinabi rin ni Yana na mas nakakatakot si Suno matapos siyang mapasok ng dilim. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Chen na may pag-asa dahil si Lian ay hindi lamang isang immortal na mandirigmang espada, siya rin ay kilala bilang pinakamatibay na makatang immortal sa kasaysayan. Samantala, napagod na si Lian dahil sa madilim na ulap. Sinamantala ni Suno ang pagkakataong ito at muling umatake, ngunit nakatakas pa rin si Lian sa huli upang maiwasan ito. Kaya't nangako siyang susubukin siyang sirain at masira ang kanyang Diyos na nasa ilalim ng mga paa ni Kura. Sa huli, napilitan si Lian na yumuko sa kanyang mga tuhod, nagtatanong kung wala nang magagawa. Naramdaman ni Chen na hindi niya maaaring hayaang magpatuloy ito kahit na nawala na ang maraming tula dahil sa oras, kaya't nagpasya siyang siya na lang ang magdadala ng pasanin. Pagkatapos ay nagsimula siyang magbigkas ng mga linya tungkol sa paglipas ng buhay at pagbabalik ng kamatayan. Nalilito ang iba dito, habang ang iba naman ay akala nilang binibigyan niya si Lian ng Diyos-Diyosan. Ngunit sa kabila nito, nagsimula na siyang ubo ng dugo. Kaya't hinimok siya ni Yuan na tumigil, ngunit tumanggi siya dahil papalapit na ang katapusan. Kaya't ipinagpatuloy niya ang pag-iyak ng tula na kanyang sinimulan. Ang mga taludtod ay umalingaw-ngaw sa buong arena at narinig ni Lian ng malinaw. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang espada habang binibigkas na ang mga paghihirap ay nawawala laban sa panahon. Biglang, umiyak si Chen na binigyan siya ng langit ng halaga at kahit ang nawalang yaman ay maibabalik. Sa wakas, muling nakuha niya ang kanyang lakas at nagkaroon pa ng sandali upang uminom mula sa kanyang kaldero. Sa banayad na hakbang, umusad siya gamit ang 7 star na hakbang. Hinayla rin niya ang kanyang espada habang sumusulong. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang teknik na lasing upang tumama kay Suno ng isang malakas na suntok. Nabigla si Suno na kaya palang hawakan ng isang banyagang Diyos ang mismong panahon. Sa kabila ng labanan, akala ni Yuda na panalo na siya dahil ubos na ang enerhiya ni Fred, pero walang sagot si Fred at nakasandal lang sa kanyang espada para suportahan ang sarili. Kaya napansin niya na unti-unting nauubos ang kanyang esensya hanggang sa maging hibla na lang ito. Matapos mapagtanto ito, tumingin siya kay Suno at sigurado siyang malapit ng matapos. Sa sandaling iyon, inamin ni Suno na si Lian ang pinakamahirap niyang kalaban mula pa noong siya ay ipinanganak. Ngunit, idineklara niya na sa kabila ng kasamaan na nakapaligid sa kanya, hindi siya makakaramdam ng guilt. Sa huli, iyon ang daang tinahak niya mula pa noong simula at nang bumagsak ang kulog, idineklara niyang ipinanganak siya upang liwanagan ang sandaling iyon. Kaya't may nakamamatay ng ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya na mahal niya ang mundong ito. Pinuri siya ng mga tao ng Kura matapos marinig iyon at naniwala na patuloy pa rin siyang nagpoprotekta sa kanila. May ilan ding nagsabi na kahit na ang paligid niya ay madilim, mahal niya pa rin ang mundo ng buong puso. Masaya rin si Toko na ang lakas ng kanilang bansa ay tumataas at nagdudulot ng mas malaking pananampalataya sa mga Diyos. Sa arena, ipinagpatuloy ni Lian ang paggamit ng kanyang sirang espada. Nakipaglaban siya kay Suno na walang sawang pinipilit ang kanyang mga atake. Habang siya ay nagsusumikap, nakita rin niya na ang pang-aapi ni Suno ay nagtatago ng mas malalim na horror habang ang kapangyarihan ay tumataas. Ngunit naputol ang kanyang mga iniisip nang makita niya ang isang kakaibang bagay sa unahan. Nakita niya ang kulog na nag-ipon sa espada ni Suno na may mga kaluluwa na umiiyak sa loob. Nang makita ito, niyakap ni Chen ang kanyang panga na alam niyang hindi na niya maaaring bigyan muli ng Diyos ng pagkatao matapos siyang mapagod. Kaya ang tanging nagawa niya ay isipin si Lian bilang isang walang hanggang makata na ang tunay na lakas ay mas higit pa. Ngunit nag-alinlangan siya kung kaya pa niyang bayaran ng presyo upang gisingin ang lakas na iyon. Sa arena, nagsimula ng tumakbo si Lian upang iwasan ang bumabagsak na kulog.
Ngunit, ang kidlat ay tinugis siya ng nakakatakot na bilis. Sa huli, wala siyang magagawa kundi harapin ito ng direkta. Ang mga tagapakinig na siya ay napaluhod habang nanonood nito at naniniwala na malapit na ang kanilang pagkatalo. Samantala, alam ni Chen na may kapalit ang tagumpay ngunit hirap siyang hanapin ang tula na magpapagising kay Lian. Sa sandaling iyon, nakahiga na si Lian sa lupa. Pinisil niya ang kanyang mga ngipin at nagtataka kung hindi pa rin sapat. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang kaldero, niyaya ang kanyang matandang kaibigan na sumama sa kanyang huling paglalakbay. Sa parehong oras, nagsimula ng maghanap si Chen sa mga tula ni Lian na naaalala niya. Pagkaraan ng sandali, naalala niya ang awit ng ilog. Naalala niya na mas kaunti ang nakakaalam ng tula na ito at isinulat ito nung hinarap ni Lian ang paghihirap. Pagkatapos ay tumingin siya sa humihina ng Lian, umaasang madaigising ang kanyang Diyos na diwa sa mga taludtod. Walang pag-aatubili, binigkas niya ang mga linya ng kanyang mga tula na sumasalungat sa dagat. Narinig ito ni Lian at nagsimulang mag-isip ng malalim. Lalong siyang nabigla nang marinig ang isang boses na nangakong gagawa ng tula na hihigit pa sa lahat ng makata. Tumingin sa pinagmulan, nakita niya ang isang pamilyar na mukha sa kanyang likuran. Nakita niya ang kanyang sarili na nagtataas ng kanyang panulat habang binabasa ng iba ang kanyang tula at napansin na siya ay hindi pa kilala ngunit malinaw na may talento. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pakikinig sa mga salitang kabataan na natatakot at sa kanyang mga tula na nakapagpapasigla sa mga Diyos. Di nagtagal ay narinig niya si Chen na inuulit na ang buhay ay kailangang sulitin. Sa sandaling iyon, muling nagbalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang mapusok na buhay noong siya ay buhay pa, habang si Chen naman ay nag-aalala sa kanyang sagot. Di nagtagal nang itaas ni Lian ang basag na tibak na sa kanyang paningin ay naging isang panulat, muling nagliyab at sinabi niya na ngayon ay nauunawaan na niya kung sino siya. Nang usap siya na ang espada ay ang kanyang kabataan bilang isang walang hanggang makata. Sa pagkakatuklas na iyon, pinukul niya si Suno kahit na nasa malayo. Biglang pagbura ang tumama kay Suno ng walang paghahanda at agad siyang napahiga ng nakahandusay sa lupa. Pagkatapos nito, sinabi ni Lian na hindi na niya kailangang dalhin pa ang pasanin at maaari na siyang magpahinga. Habang bumababa ang mga salitang iyon, unti-unting naglaho ang katawan ni Suno sa hangin. Pagkatapos mawala si Suno, nakita niya ang sarili na nagbubunyi tungkol sa mga hiyaw na mga unggoy na umaalingaw sa ilog. Nang matapos ang tula, nakita niya ang kanyang sarili sa isang bangka na lumampas na sa libong bundok. Sa kabila ng arena, nagulat si Yuda nang mawala ang espiritu ni Suno, ngunit iginiit niya pa rin na walang halaga kahit natalo na ang kanyang Diyos. Sa paniniwalang iyon, tumakbo siya papunta kay Fred at sumigaw na siya ay nakatayo pa rin. Ngunit, hindi tumingin si Fred upang tingnan siya. Sa halip, mahinahon niyang itinulak ang kanyang espada pasulong. Agad na tumama ang suntok at nagdulot kay Yuta na mawala ng malay. Nang makita ito, nagpanik ang mga tao sa kura na talo na sila. Sa kabilang banda, ang mga manunood na siya ay nagdiwang sa kanilang nakakadramang pagbawi. Marami sa kanila ang nagsimulang purihin si Chen at ibigay ang buong kredito sa kanya para sa panalo, ngunit naputol ang kanilang pagsasalita ng tumuro si Hans kay Fred sa arena. Nakikita nila si Fred na nakaupo ng mahinahon sa lupa habang nakatayo si Lian sa kanyang likuran. Isang berdeng ulap ang bumabalot sa kanya. Pagkatapos, unti-unting naging malinaw ang anyo ni Lian sa likod niya. Di nagtagal, ipinakita ng kanyang profile na umakyat siya sa ranggong SS habang si Lion ay umakyat sa SSS. Matapos mapansin ito, bumulong siya tungkol sa muling pagkabuhay at lakas na nagmula sa pagkabasag. Masaya ring nakita ni Yuan si Fred na gumagawa ng bagong tao na esensya at tumaas sa ranggo kasama ang kanyang Diyos. Ngunit tinanong ni Bill kung ano ang bagong tao essence na ito, kaya ipinaliwanag niya na ito ay isang tao na walang katulad sa parehong tula at pakikidigma. Nang marinig ito, di maiwasang tumingin ni Bill kay Chen sa paligid. Pagkatapos ay inamin niya na hindi niya akalain na magdadala siya ng ganitong dami ng mga sorpresa. Sa loob ng arena, sinabi ni Lian ang tungkol sa mga kabalyero na sumasakay sa hangin ng tagsibol habang nilalakad. Habang umaalingaw ang mga salita, isang mahinang dilaw na liwanag ang nagsimulang bumalat kay Fred. Di nagtagal, unti-unti nang bumalik ang kanyang hiwa-hiwang braso. Nakita niya ito at labis na nagulat, ngunit sandali niyang tiningnan ang mga upuan ng may ngiti. Taos-pusong pasasalamat, nagpasalamat siya kay Chen na nakatingin mula sa malapit. Ngumiti si Chen bilang tugon sa kanya. Pagkatapos, bumalik si Venus upang ipahayag ang tagumpay ni Shia laban kay Kura sa unang round ng preliminaries. Hinimok din niya silang magpasalamat sa kanilang tagumpay. Pagkatapos ay tinawag niya si Chen sa entablado upang tanggapin ang mga gantimpala ng digmaan. Nagulat si Chen sa ito at nag-alinlangan sandali. Ngunit hinimok siya ng iba na tumuloy dahil walang sino man ang mas karapat-dapat na kumatawan sa kanilang bansa. Sa entablado, inalok siyang kunin ng kalahati ng mga tao at yaman ng Kura o kalahati ng kanilang lupa at yaman. Naisip niya kung paano may mga talentadong tao at teritoryo si Shia na nakasiguro ng pangmatagalang kita kaya pinili niya ang ikalawang opsyon na kunin ang kalahati ng lupa at yaman ng Kura. Agad na kinilala ni Venus ang kanyang pagpili pagkatapos itong marinig. Pagkatapos niyon, tumingin siya sa langit at napansin ang isang gumagalaw. Habang tinitingnan niya ng mas maigi, napagtanto niyang ito ay isang napakalaking pulang dragon. Ang dragon ay umiikot-ikot sa paligid ng mapa ng kapalaran. Habang bumababa ito, isang galawang palm unit sa malaking bahagi ng lupa sa Kura. Nalaman ng mga tao sa Osaka na nawala ang kalahati ng kanilang bansa at nagdulot ito ng kaguluhan.
Si Toko mismo ay naging hysterical nang makita ang nangyari. Napakalaki ng kanyang shock na sa huli ay napaihi siya. Nakita ito ng kanyang mga alipin at agad na tumawag ng tulong. Samantala, inanunsyo ni Venus na tumaas ang ranggo ni Shia mula 39 hanggang 9. Matapos sabihin ito, inanunsyo niya na tapos na ang unang round ng preliminaries. Di nagtagal matapos hilingin ni Rome ang isang mitolohikal na laban sa bansang Sindo, sumunod naman ang Greece at pati na rin ang Amerika. Pero nalito si Bill kung bakit apat na dating kakampi ang ngayon ay humamon kay Kura. Ipinaliwanag ni Chen na kapag hindi na sila kapakipakinabang, dapat silang itapon. Pagkatapos, natuklasan ni Chen na umabot na sa 10% ang kanyang ugnayan kay Pangu. Napagtanto rin niya na ang pagtawag sa mga Diyos ay nagpapataas ng compatibility, ngunit mas mahalaga na ngayon ang tadhana. Dahil nang kunin ni Shia ang kalahati ni Kura, mas naging malakas ang kanyang compatibility kay Pangu. Dahil dito, hindi niya maiwasang tingnan ang anyo ni Pangu at maisip na ang pagtawag sa kanya sa arena ay maaaring hindi na isang imposibleng pangarap. Pagdating sa mga banal na katangian, naniniwala siya na maaaring makuha ito sa pagtawag sa mga Diyos at pagbibigay ng kabanalan dahil malinaw na nakalista sa kanyang window ng estado ang mga Diyos na napalakas ang kabanalan. Habang iniisip ito, pumasok sa isipan niya ang larawan ni Zhang kasama ang alaala kung paano pa rin nila iniisip si Zhang bago ito naglaho. Kaya tahimik niyang napagpas siyang babawiin siya. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagsusuri sa kanyang katayuan at natuklasan na ang 10% na pagkakatugma ay nagpasimula ng isang teknik na nakatali sa buhay. Agad niyang tinawag si Pangu na may walang hanggang katawan at hindi masisira ang kaluluwa. Maya-maya ay nagniningning ang kanyang katawan at ganap nang gumaling ang sugat mula sa pagbibigay ng Diyos. Naging malinaw na kaya niyang buhayin ang walang hanggang mga nawalang Diyos nang hindi nasasaktan ang kaluluwa. Samantala, sa kailaliman ng impyerno, maraming tao ang nakakulong at naghihiyaw sa sakit. Ang ilan sa kanila ay unti-unting naglaho habang dumadaan ang pulang ulap. Nandoon din si Yanmo, ang pinuno ng purgatorio, ngunit nakatali rin siya sa mabigat na mga tanikala habang may isang babae na nakatayo sa harap niya. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Terra. Nabigla siya nang malaman na nagawa ni Chen na tapusin mag-isa ang kalamangan ni Shia, kaya tinanong niya kung nawala na rin ang kaluluwa ng kanyang kapatid ni Chen. Bilang tugon, kinumpirma ng alalay na totoo ang ulat. Ngumiti siya at sinabi na naging kawili-wili na ang sitwasyon. Nagpatuloy ang alalay na sinabing idineklara ng mga kaalyado ni Kura ang digmaan. Masama ang pakiramdam ni Toko at lahat ay naghihintay ng kanyang hatol. Matapos marinig ito, hindi niya maiwasang tawaging mga oportunistang pawatan sila. Pagkatapos ay itinaas niya ang kamay at sinabing magpasuko na sila sa susunod na round at hayaan siyang bahala. Pagkatapos yun, itinuro niya ang itim na ulap kay Yanmo at sinabi na ang kanyang angkan ay ngayon ay nag-aalboroto. O marahil ito ang kanyang ibang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya at tinanong kung kailan ba naging nais ni Yanmo na agawin ang kanyang pwesto. Sumunod ang kanyang mahina na tawa at iginiit niya na lahat ay walang iba kundi tadhana. Sa kabilang banda, nanonood ang alalay ng may pagkalito dahil dapat siyang magningning tulad ng araw. Ngunit habang patuloy niyang pinagmamasdan ang kanyang likuran, napansin niyang napapalibutan na siya ng kidlat at madilim na hamog, kaya naisip niya kung bakit ngayon ay tila napakamapanibuguin at nakakatakot na niya. Kalaunan sa arena, inanunsyo ni Venus na nagpasya si Kura na magpasya at ang kapalit ay ang pagbibigay ng Kyoto. Dagdag pa niya, 2 beses nang nagpasya si Kura at isang pagkakataon na lang ang natitira. Sa kabila nito, inanunsyo niya na ang lungsod na naitanim ay napunta sa naunang nanalo, kaya nagsimula ng magpanik ang mga tao sa loob ng Kyoto at nagsiuwian. Nakita ng mga tagapakinig na siya ito bilang isang tagumpay, ngunit nag-alala rin sila tungkol sa kanilang mga kababayan na nagkalat sa iba't ibang bansa. Inalala ni Yuan na ito ang mabagsik na presyo ng pagkatalo dahil ang mga mamamayan na may marka ng alipin ay nawala ng Diyos, naging mapapakinabangan at namamatay sa banyagang lupain. Nang marinig ito, tinanong ni Chen kung kailan nagbitiw ang Shia noon. Ibinunyag ni Yuan na nagbitiw ang Shia ng 3 beses, nawala ang 3 lungsod, at hindi na maaaring magbitiw pa. Matapos malaman ito, nag-isip si Chen tungkol sa kapalaran ng kanilang mga kababayan na malayo sa kanilang tahanan. Samantala, inisip ng isang leader mula sa Sindo na pinili ni Kura na magbigay daan sa Shia, ngunit sinabi ng batang lalaki sa kanyang tabi na ito ay dahil sa matinding pagkalugi. Nang marinig ito, nagsimula siyang tanungin kung sino ang dapat nilang kalaban sa susunod. Sabi ng binata na hindi matatalo ang Roma at Gresya at ang maliliit na bansa ay hindi makakabuo ng tadhana. Kaya pagkatapos timbangin ang mga salik na ito, napagpasyahan niyang iisa na lang ang pagpipilian. Ipinahayag niya na ang kanilang susunod na kalaban ay ang kaharian ng Shia. Ngunit naalala niya na natalo ng Shia ang bansang Kura at na may lumitaw na isang dakilang henyo tulad ni Chen. Dahil dito, tumaas ng husto ang ranggo ng Shia sa ika-9 na pwesto sa buong mundo. Sinabi ng binata na hindi mas mahina ang mga Diyos ng Shia kaysa sa kahit anong bansa. Nagulat ang may balbas dahil ang lihim ay hindi pamilyar. Ngunit tinanong pa rin niya kung bakit pipiliin nilang makipaglaban sa isang napakahirap na kalaban sa panahong ito. Ipinaliwanag ng binata na malakas ang banal na kapangyarihan ng Shia, ngunit nawasak ito nung isang digmaan noon pa man. Sinabi rin niya na ang mga Diyos ni Shia ay may pangkalahatang lakas, ngunit ang mga Diyos na hari ang nangingibabaw.
Naramdaman ng lalaking may balbas na tiyak ang kanilang tagumpay dahil mas marami ang kanilang mga Diyos na nasa antas ng hari kaysa kay Shia. Maingat na sumagot ang binata na ang kailangan lang nila ngayon ay talunin si Shia. Bahagya siyang umiti habang binabanggit na susunugin nila ito at kukunin ang kanilang lupa. Bukod pa rito, balak din niyang gawing alipin ng Budismo ang mga Diyos ng Shia. Naalala ng may balbas na lalaki ang kabanalan ng araw, ngunit nakita niya lamang ang agresyon. Sa muli sa entablado, inanunsyo ni Venus na kailangang pumili si Sindo ng bagong kalaban. Kaya't nagsimula na siyang ipakita kung aling bansa ang haharap sa kanila. Agad na nanalangin ng mga tao ng Shia na huwag silang mapili dahil malakas din si Sindo. Sa kasamaang palad para sa kanila, tinawag ni Venus ang pangalan ng kanilang bansa. Pakiramdam ng mga tao ng Shia ay malas dahil muli silang tinandaan ng isang makapangyarihang kalaban. Hindi nagtagal, opisyal na tinapos ni Venus ang paunang round. Pagkatapos ay pinaalalahanan din nila na ang susunod na round ay sa Lunes. Nang matapos ang anunsyo, unti-unting nagsimula umalis ang mga tao sa arena. Gayunpaman, nanatili si Chen at nag-iisip ng malalim. Kalaunan sa sentro ng paghahanda sa digmaan, nagtipon-tipon ang mga pinuno ng Shia. Gayunpaman, ang iniisip ni Chen ay tungkol sa mga naalis sa kanilang mga tahanan. Dahil dito, tinanong niya si Fred kung aling tatlong lungsod ang dati ng pinagtaniman ng Shia. Malinaw na nagulat si Fred sa tanong, ngunit sumagot pa rin siya. Sinabi niya na ang mga teritoryong isinuko ay Yishao, Guangdao, at Macau, kung saan ang Yishao ang pinakamasagana. Gayunpaman, lumipas na ang higit sa 50 taon mula nang mawala ang Yishao sa pamamagitan ng 5 digmang Diyos. Nang marinig ito, tinanong ni Chen kung sinubukan ni Shia na bawiin ang nawalang teritoryo. Ipinaliwanag ni Fred na ginamit ni Shia ang lahat ng lakas upang labanan ang mga kalaban, kaya walang natitirang puwersa para bawiin ang mga naiwang teritoryo. Nagulat si Chen nang marinig ang paliwanag na ito, ngunit napagpasyahan niyang hindi dapat tanggapin ang pagkawala at nangakong bawiin ang mga teritoryo kaya't hiningi niya kay Fred ang listahan ng mga namumunong Diyos ni Shia. Mabilis na tinanong ni Fred kung gagamitin niya ang mga Diyos na namumuno upang mabawi ang mga lupain. Pinayuhan din niya na halos imposibleng magtagumpay ito dahil ni isa ay hindi pa nagtagumpay. Sa kabila ng babala, sinabi ni Chen na hindi niya kayang panoorin ang paghihirap ng mga tao ni Shia sa pananakop ng dayuhan. Kaya't sa huli, pumayag si Fred at nagpa siya na magtiwala sa kanya. Kaagad pagkatapos, sinimulan niyang suriin ang mga Diyos na taglay ni Shia. Nakita niya na karamihan ay mga Diyos ng tao noong nakaraan, matapang sa laban, ngunit si Haring Joe ay nasa ranggong B lamang. Biglang napansin ni Fred na mahina ang mga Diyos ng tao at makapangyarihan naman ang mga Diyos ng demonyo, kaya kakaunti lang sila. Sa kabila nito, pinili ni Chen na piliin ang 3 human na Diyos mula sa listahan. Pagkatapos, sinabi ni Fred na kilala sina Bai at Neza, ngunit kulang si Joe sa lakas. Pagkatapos yun, nakipagkita si Chen sa banal na tagapag-alaga ni Joe upang bigyan si Joe ng bagong Diyosidad. Natuwa ang tagapag-alaga ni Joe nang madiskubre na ngayon ay 70% na ang kanilang ugnayan. Nabigla rin si Yuan nang biglang tumaas si Joe mula sa binarango hanggang doble S sa loob lamang ng ilang sandali. Ngunit nagsimula siyang mag-alala na maaaring maging napakalaki ng magiging kapalit na babayaran ni Chen, kaya agad niyang pinakiusapan siyang huwag nang magpatuloy. Sa sandaling iyon, biglang bumahos sa isipan ni Chen ang madilim na hamog. Hinigpitan niya ang kanyang mga ngipin habang isang madilim na aura ang bumalot sa kanyang katawan. Ngunit mabilis niyang napakalma ang sarili at pinaga niya ang kasanayan na siyam na siklo. Sa tulong nito, unti-unting nawala ang madilim na aura at muling naging matatag ang lakas sa kanyang katawan. Isang mahinang ngiti ang pumasok sa kanyang mukha dahil na-nullify ng 9 cycles ang pinsala sa kaluluwa. Nakapagpasaya rin sa kanya ang tuklas na ito dahil malamang na maibabalik na ang Diyos ng mga Diyos ni Zai sa lalong madaling panahon. Kaya't pinawi niya si Yuan na si Pangyo ang kanyang Diyos at nanililinis niya ang pinsala sa kaluluwa. Malinaw na nagulat si Yuan nang marinig ang balitang ito. Samantala, umabante si Guardian Yang na may kasamang pangunahing Diyos na si Joe at umakyat sa doble S na rango kaya't parehong nagpasalamat sila kay Chen sa pagbibigay ng bagong Diyos at tinanggap sila ni Chen ng may pagtanggap. Pagkatapos, naisip ni Chen si Joe na hindi kailanman tumawid sa ilog Don ngunit nanatiling isang dakilang bayani, kahit na ang kanyang karangalan ay hindi kailanman tunay na nasaksihan o naramdaman ng mga sumunod na henerasyon. Naniniwala siya na mula sa sandaling ito makikita na muli si Joe ng buong mundo. Bigla, lumapit sa kanya ang isang batang babae at tinawag siyang kanyang idolo, kaya tinanggap niya ang pagbati nito. Sa parehong oras, tinitingnan siya ng pangunahing Diyos na si Neza nang may malalim na kuryosidad. Sinabi ni Neza na nararamdaman niya ang aura ng kanyang ninuno sa kanya. Nang marinig ito, naisip ni Chen na si Pangyo ang lumikha ng 3 kalinisan at si Tai ang tinuruan nito. Bilang disipulo ni Tai, itinuturing si Neza bilang isang pangunahing disipulo ni Pangyo. Sa sandaling iyon, sa wakas naramdaman ni Neza ang presensya ni Pangyo. Pinanood ni Chen si Neza na yumuko at naisip ang kanyang kabuoang kabutihan na walang pagmamahal ng ama. Kaya't itinataas niya ang kamay kay Neza na naantig sa pagmamasid ng ninuno sa kanya. Sa gesture iyon, sinimulan niyang bigyan siya ng bagong Diyos na kakayahan. Neza, na nakaluhod pa rin, biglang nakaramdam ng pagbabago. Mabilis siyang tumayo habang nagsisimula ang kanyang pagbabago. Sa parehong oras, natuklasan ng kanyang tagapag-alaga na tumaas ang kanilang pagkakatugma mula 30% hanggang 80%. Lumitaw rin si Pangyo at itinaas ang kamay niya kay Neza. Sa isang mabilis na galaw, nagpakita si Neza ng 3 ulo at 6 na braso.
Nang makita ang pagbabagong ito, agad na yumuko si Neze kay Pangyu bilang pasasalamat. Pagkatapos yun, nagkamay lang sila ng kanyang tagapag-alaga na si Lily, na ngayon ay isang S-rank na tagapag-alaga. Totoo ngang karapat-dapat si Chen na maging idolo niya dahil nagulat siya sa lakas ni Neza. Malapit, pinapanood ni Yana ang lahat ng may halatang kasiyahan. Ngumiti si Chen sa kanya at naalala na binigyan na niya si Bai ng Diyos na kakayahan dahil sa husay nito sa estratehiya. Pagkatapos yun, sinabi niya sa kanila na maaaring harapin nila ang mahihirap na gawain upang mabawi ang mga teritoryo. Sa ganitong diwa, nagtipon-tipon sila sa paligid ng isang mapa. Napansin ni Chen na ang mga labanang banal ay nagpapanatili ng matibay ng mga kabisera ngunit ang mga kolonya ay madaling ma-atake, kaya tinutusan niya si Fred na ayusin ang 30,000 sundalo sa ilalim ni Neza, Ju, at Bai upang bawiin ang mga lupain. Ngunit nagbala si Bill na hindi kayang sirain ng 10,000 sundalo ang mga lungsod kahit pa may kakayahan si Chen. Ngunit pinaalalahanan siya ni Fred na kung wala si Chen, ang mga kawalang saysay ni Xia ay hindi masukat. Dahil dyan, dapat nilang pagkatiwalaan ng higit pa siya at ang kanyang kakayahan. Sinabi ni Chen na nais din niyang ipalabas sa media ang live na pag-atake upang mapataas ang morale. At dahil si Tian ang namumuno sa media, hiniling niya kay Yuan na pangasiwaan ito, ngunit nag-alinlangan si Yuan. Natatakot siyang baka mapahiya sila sa broadcast at bumaba ang morale. Ngunit sinigurado ni Chen na pananalo nila ang laban na ito. Kinabukasan, sa wakas ay ipinalabas ni Chen ang paalala kay Neza na maghanda para sa isang banal na laban habang siya at si Yuan ay nanonood ng live broadcast mula sa command room. Samantala, sa Yishao, na ngayon ay isang kolonyang Sindo, naghihintay si Neza kasama ang kanyang hukbo. Di kalayuan, isang pangkat pa ang naghihintay na rin sa kanila. Pinangunahan ng hukbo ni Brahma na pinagsabihan si Neza sa paglapos sa teritoryo ng Sindo. Nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasan ni Yuan na magtaka kung paano nakarating si Brahma roon. Nang mapansin ni Chen na nananatiling makapangyarihan si Brahma at bihirang magpakita sa mga malalayong kolonya, nanatili ang kanyang tingin kay Neza. Pagkatapos nito, naisip niya na maaari pa rin siyang magpumilit laban kay Brahma kahit na sa kanyang buong lakas. Sa muling pagbabalik sa labanan, tinanong ni Neza kung totoo bang pag-aari ni Sindo ang lupa. Binanggit niya na matagal ng pag-aari ng Xia ang Yishao kaya wala siyang karapatang mag-angkin nito. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang sibat, sinasabing siya ang bumabalik upang kunin ang lupain ng Xia. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Yuan na questionin ang kumpiyansa ni Neza dahil sa kanyang buong lakas para lang siyang langgam sa harap ni Brahma. Naramdaman din ni Chen ang hindi pagkakasya at naisip na may mali sa kilos ni Neza. Samantala, itinaas ni Brahma ang kamay, sinabing hindi niya inaasahan na anak ni Buddha si Neza. Sinabi rin niya na ang Budismo ni Xia ay konektado kay Sindo at hiniling niya na sumali siya ayon sa kalooban ng langit. Ngunit, idineklara ni Neza na ang kanyang kapalaran ay sa kanya at hindi sa langit. Walang pag-aatubili, binunot niya si Brahma gamit ang kanyang pulang seda, saka siya tumakbo, na sumisigaw na kahit ang Budismo ay walang karapatang tukuyin ang kanyang kapalaran. Nang panoorin ito, sinabi ni Chen na matapang si Neza, ngunit mabilis ang kanyang mga suntok na parang kulog. Ngunit nang tumama si Neza kay Brahma, isang harang ang lumitaw na hamarang sa kanyang sibat. Nakita ito ni Yuan at nagduda siyang may SS rank na makakatusok nito. Ngunit biglang dumating si Fred at sinabing may pagkakataon pa rin. Pagkatapos ay masaya niyang sinabi sa kanila na hindi matatag ang aura ni Brahma. Sa mismong sandaling iyon, nakatama ang sibat ni Neza sa barrier, ngunit patuloy siyang pinipilit ni Brahma na sumali sa Budismo dahil siya ay anak ni Buddha. Sa sagot, galit na sinabihan ni Neza na tumigil sa pagbibintang ng walang kwenta. Sa isang malakas na hampas, tuluyang winasak niya ang barrier ni Brahma. Chen agad na pinatunayan ang kanyang hinala habang si Yuan ay nanatiling hindi makapaniwala. Sinabi ni Fred na maaaring hindi ito ang tunay na anyo ni Brahma. Sa labanan, galit na galit si Brahma nang maabot siya ng sibat ni Neza. Nabunyag ang kanyang anyo bilang inkarnasyon at mariing kinastigo niya si Neza sa pagtawag sa kanya. Ngunit tumugon si Neza na si Buddha ay peke at ang anyo bago sa kanya ay panlabas lang. Pagkatapos sabihin ito, siya ay sumugod na sinasabing panahon na para magpaalam. Naramdaman ni Brahma ang banta at agad na itinaas ang kamay upang harangin ang atake. Ngunit, agad ding tinamaan ng sibat ni Neza at ang kanyang inkarnasyon ay naglaho sa hangin. Sa wakas ay nakahinga si Yuan nang malaman na ito ay isang inkarnasyon lamang ni Brahma. Pagkatapos ay sinabi ni Chen na nanghihina si Brahma dahil kay Vishnu at Shiva at sumang-ayon si Fred. Samantala, sa Gangdao, iniutos ni Jua na buksan ang mga pintuang dagat sa dagat at sunugin ang lahat ng kanilang mga ferry. Sa ganitong paraan, sa wakas ay may iligtas nila ang mga exile at mabawi ang kanilang lupain. Nalaman ng mga lalaking nasa likod niya na siya ang kilalang Haring Jiyu at nagpasya silang maglingkod sa kanya. Di nagtagal, sumigaw ang grupo na nakaharap sa ilog ay babawiin nila ang kanilang lupain. Sa headquarters, tinanong ni Yuan kung handa na ang kagamitan sa streaming at sinabing oo ng Technisayan, kaya agad niyang inutusan na i-connecta ang feed sa pinakamalaking platform ng streaming ng Xia. Samantala, sa Gangdao Plaza, isang pianist ang nag-anunsyo na ituturo niya ang isang sikat na kanta ng Hawk Nation. Gayunpaman, iginiit ng isang batang babae na may sarili ang Xia ng mga kanta, ngunit tumawa ang lalaki na hindi maaaring magkaroon ang Xia ng sarili nitong mga kanta. Sa Pampang, pinaalalahanan ni Jiyu sila na mag-focus sa Hawk Nation at kinumpirma ang livestream.
Samantala, panay ang pananabik ni Chen habang papalapit na ang palabas. Samantala, sa plaza, patuloy na tinuturuan ng pianist ang mga mamamayan ng Shia tungkol sa kanta ng Hawk. Kasabay nito, pumasok na si Jiyo sa mga kalye ng Gangdao. Sa punong tanggapan, sinabi ng tekniko kay Yuan na nakakonekta na ang signal ng Gangdao. Sa plaza, tahimik na ang karamihan matapos marinig ang sinabi kanina ng pianist. Pagkatapos, isang lalaki ang matapang na idineklara na ang unang kantang kanilang natutunan ay ang Aking Inang Bayan. Samantala, sa kalye, isang babae ang nakatingin sa mga alahas nang mapansin siya ng isang mamamayan ng Sindo. Agad niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na kunin siya. Nang mahuli siya, nag-alala siyang tanungin kung ano ang balak nilang gawin. Sinabi ng lalaking Sindo na dapat siyang mapalad na maging kanyang kabit. Sa plaza, hinimok ng pianist ang lalaki na kantahin ang kantang binanggit niya. Nang una, nagulat ang matabang na lalaki, ngunit agad siyang nagsimulang kantahin ang isang taludtod tungkol sa dakilang ilog. Sumali rin ang isang babae sa tabi niya sa pagkanta habang tahimik namang nakatayo ang pianist habang nakikinig. Di nagtagal, mas maraming tao ang nagsimulang sumali sa kanta at punuin ang plaza ng himig, kaya hindi na maitago ng pianist ang puot na lumalabas sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, tinapak ang kamay ng Sindo na lalaki bago niya maabot ang babae. Lumitaw si Jiyo at matigas na sinabi sa kanya na alisin ang maruming kamay niya mula sa kanya. Agad na nagalit ang lalaking Sindo nito at tinanong kung alam ni Jiyo kung sino siya. Pero bago pa siya makapagpatuloy, tinamaan siya ng sibat ni Jiyo. Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa at nawalan siya ng malay. Mabilis na nilapitan ng isa sa mga gwardya upang tingnan kung ayos siya. Pagkatapos ay mahinahong inalis ng guard ang kanyang salamin sa mata. Tinawag din niya ang kanyang Diyos at tinanong kung balak ni Jiyo na labanan si Sindo. Habang nagsasalita siya, tinawag ng mga gwardya ang kanilang mga Diyos at pinalibutan si Jiyo. Ngunit nanatili si Jiyo na matatag na nagsasabing ang sino mang tutol sa kanya ay papatayin. Napilitan agad magpanik ang mga gwardya sa kanyang mga salita at sa kanilang nakita pagkatapos nito. May ilan pang tumakbo agad nang makita ang mga puwersa ni Jiyo sa malayo. Sa plaza, masayang nagpatuloy ang mga Shia na awitin ang kanta ng Aking Inang Bayan. Pinanood ito ni Yuan at sinabi sa iba na pumunta na sa arena. Habang papalapit na ang banal na laban, sagot ni Fred, malugod ang mga kaibigan habang idinagdag ni Chen na magtatagpo ang mga jackal at baril. Samantala, sa upuan ni Sindo, pinag-usapan ng mga pinuno ang ayos ang pagpapakita ng kanilang Diyos. Ngunit, pinaalalahanan sila ng banal na araw na unahin munang magpasya sa paraan ng laban. Bago sila magpatuloy, pumasok ang isang sekretarya at iniulat na sinalakay ni Shia ang Gangdao. Sinabi rin niya sa may balbas na pinatay ang kanyang anak na si Vic sa panahon ng pag-atake. Agad na nabigla ang leader sa balita. Ang iba rin ay nagalit sa ambush at nagdeklara na kailangang magbayad si Shia. Ngunit nagdagdag pa ang sekretarya ng isa pang nakababahalang balita na inatake si Kashi. Lalong naging galit ang pinuno dahil si Kashi ay sagrado at nakikita niyang naghahangad si Shia ng digmaan. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya ang banal na araw tungkol sa kanilang prioridad sa laban na ito at sumagot ito na nakatakda na ang mode. Kaya't idineklara niya na ang laban ay magiging walang Diyos at demonyo. Nagulat ang grupo dahil kakaiba ang kanilang nararamdaman at sinusubok nito ang dami ng mga Diyos. Tumindig ang banal na araw habang kanilang naaalala na ang tagumpay ay nangangahulugang pumatay sa huling Diyos sa ganitong kalagayan. Pagkatapos, sinabi ng banal na araw na mahina si Shia kahit kasama si Chen at hindi niya kayang talunin si Sindo. Samantala, sinabi ni Yuan kay Chen na sina Neza, Zhu, at Bai ay nagmarcha na sa lungsod ng Kashi. Ngunit sinagot ni Chen na nagsisimula pa lang ang pagsakop ni Sindo sa Gangdao upang ayusin. Sa huling bahagi ng entablado, inanunsyo ni Ares, ang diyosa ng ilalim ng mundo, na siya ang mag-host dahil hindi makapag-host si Venus. Ngunit, isang lasing ang sumigaw sa kanya na pinalitan niya ang kanyang minamahal na si Venus. Narinig ni Ares ito at tumingin sa kanya. Pagkatapos ay lumapit siya sa lalaki at tinanong siyang husgahan kung sino ang mas kaakit-akit. Sabi ng lasing, hindi rin siya masama. Ngunit sa sumunod na sandali, niyakap niya ito sa leeg. Sa walang gamit kundi ang kanyang mga kamay, mabilis niyang pinutol ito. Ang ingay ay umalingaw-ngaw at bumagsak ang lalaki sa lupa. Nang makita ito, mariing nagprotesta ang isa pang lalaki na dapat parusahan si Ares sa pagpatay. Tinapak lang siya ni Ares na manatiling tahimik. Bago pa siya makapagsalita ng iba, pinakawalan niya ang isang pangkat ng mga buwiter papunta sa kanya. Agad na umatake ang mga ibon. Sa ilang saglit, naalis ang laman ng lalaki at ang tanging natira ay isang kalansay. Tiningnan ni Ares ang eksena ng may malinaw na kasiyahan. Pagkatapos, muling niyang binigkas ang kanyang pananalita na ang laban ay isang grupong labanan ng mga Diyos at demonyo kung saan ang mga patakaran ay limitado sa 3 pinili sa bawat panig, naglalaban hanggang mapatay ang mga Diyos ng isang panig. Nang marinig ito, naniniwala ang mga tagapakinig ni Shia na natakot si Sindo kay Chen at ginamit ito upang talunin sila. Ngunit alam nila na ang hindi napuputol na mito ni Sindo ay nagpapalakas sa kanilang mga Diyos at natakot si Yuan na matalo si Shia. Samantala, hiniling ng lalaking mula sa Sindo kay Ares na ipahintulot kay Shia na magbitiw kung tatanggi sila sa mga patakaran ng grupo. Ngunit, malamig na tinanong ni Ares kung tapos na siyang magsalita. Sabi niya na hindi siya gagawa ng plano dahil hindi siya katulad ni Venus. Biglang lumitaw sa lupa ang isang maliit na tuta. Nang mapansin niya ito, agad bumaba ang kanyang ekspresyon.
Tinanong niya kung sa kanya ang tuta at sinang ayunan niya ito, ngunit sa loob niya naniniwala siyang tama ang hula ng banal na anak. Samantala, pinuri ang banal na anak sa pag-predict nito. Sa sandaling iyon, tinanong ni Ares kung maaari niyang haplusan ang tuta at agad na pumayag ang lalaki. Inalok pa niya ito sa kanya at tinanong niya kung maaari nga ba talaga. Kaya't masigasig siyang tiniyak sa kanya na maaari niyang panatilihin ito, sinabing ito ay kanilang regalo. Natuwa siya sa ito at tinanggap ang regalo. Pagkatapos, inihayag niya na kung tatanggihan ng Shia, 5 lungsod nito ang mapupunta. Sa ganitong paraan, tinanong niya kung tinanggap ni Shia ang mga kondisyon. Ang mga tagapakinig na Shia ay nagalit at inakusahan si Sindo ng panlilinlang upang makuha pa ang mas maraming lupa. Ngunit napagtanto rin nilang magiging mahirap ang labanan at ang pagtanggi ay nangangahulog ang pagkatalo sa 5 lungsod. Kaya't hinimok ni Fred si Chen na isuko ang lupa dahil wala na silang pagkakataong manalo. Pinayuhan din siya ni Yuan na umatras upang makabawi ng mas malakas sa susunod. Ngunit, tahimik na tinanong ni Chen kung talagang may karapatan siyang magpasya. Sagot ni Fred na siya ang bayani ni Shia at susuportahan ng lahat ang kanyang desisyon. Pagkarinig nito, nagpasya siyang lumaban, kaya't itinaas niya ang boses at inihayag na tinanggap ni Shia ang laban sa Diyos Demonyo. Sa isang saglit, parehong naputol ang usapan ni Ares at ang kinatawan ng Sindo. Samantala, inakusahan siya ng mga tao mula sa bangsi na inilalagay niya ang kanyang ego sa panganib ng buong bansa. Nagkatawanan din ang mga tagapakinig mula sa Kura at tiyak na magdudulot ito ng kanyang kabiguan dahil sa kanyang kayabangan. Kahit ang mga Griego nagsabi na para kay Shia ay parang isang ibong nakakadena na bulag sa malawak na langit. Samantala, nangakong gagamitin ng leader ng Sindo ang bungo ni Chen bilang tasa upang parangalan ng kanyang anak. Bigla siyang tinanong ni Chen si Ares kung maaari nilang piliin ang gantimpala para sa tagumpay. Kaya't ipinahayag niya na ang gantimpala ay kalahati ng lupa at ng kapalaran ng bansa. Nang marinig ito, tinawanan siya ng mga Griego dahil mas pinapahalagahan nila ang populasyon para sa mga Diyos at kapalaran. Kaya't pinili nila ang lupa, ang pinakamaliit na pabuya na maaaring piliin ni Chen. Ngunit, wala siyang pakialam sa pamana ni Sindo dahil mas mayaman ang pundasyon ni Shia. Matapos maayos ang lahat ng kasunduan, tinawag ni Ares ang mga kinatawan ng Shia at Sindo. At may pananabik, hinikayat niya ang mga tao na saksihan ang kapanapanabik na laban. Samantala, pinayuhan ni Yuan si Chen na siya ay masyadong padalos-dalos kahit na may kapangyarihan na magpasigla ng mga Diyos. Nakinig si Chen ng tahimik nang hindi sumasagot, kaya't ipinaliwanag niya na mas kaunti ang makapangyarihang Diyos sa kanilang bansa kaysa sa Sindo. Sa kabila nito, iginiit ni Chen na nakatakda na ang laban at kailangan nilang humanap ng paraan para manalo. Idinagdag niya na ang kanilang templo ay may malaking bilang ng mga Diyos, ngunit karamihan sa mga ito ay nananatiling hindi kilala dahil sa kakulangan ng Diyosidad. Kaya naniniwala siya na ang bagong Diyosidad ay magpapahintulot sa kanila na lampasan ang kanilang ranggo. Sa huli, inutusan ni Ares ang mga kinatawan na maghanda sa lugar. Bigla, tinanong ni Raj, ang pinuno ng Sindo, si Chen kung sino ang responsable sa mga raid sa kanilang mga syudad. Mabilis na sinagot ni Chen na walang hiya si Raj dahil pagmamay-ari nila ang mga lungsod. Tahasan niyang idineklara na siya ang nagplano ng operasyon. Matapos marinig ito, nangakong malalaman ni Chen ang kalupitan ng laban ng Diyos at demonyo. Makalipas ang ilang sandali, inanunsyo ni Ares na ang unang laban ay Gris laban kay Kura. Pagkatapos, idineklara niya na ang ikalawang laban ay Shia laban kay Sindo. Sinabi niya sa kanila na magpahinga muna sa lugar ng paghahanda. Pinanto rin niya na bawat laban ay gagawin bilang isang laban ng grupo ng Diyos Demonyo. Nang marinig ito, nagulat ang banal na anak na pinili ng Gris ang labanang panggrupo at pumayag si Kura. Pagkatapos, sinabi ng tagapangasiwa na ang Gresya ang magiging kanilang pinakamalakas na kalaban matapos kainin si Kura. Ngunit, sinabi niya na wala silang dapat katakutan kapag nakain nila si Shia. Di nagtagal, nagsimula ang unang laban kung saan si Hylia ng Gris, ang unang nakatouch sa bato, ay agad na tinawag si Apollo, ang Diyos. Nang makita ito, itinuro ni Jana na nagdala ang Gris ng Diyos ng araw. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Yuan na si Apollo ay isa sa 12 Olympian at anak ni Zeus at Leto. Kahit na mas mababa ang kanyang kapangyarihan kaysa sa hari ng mga Diyos, ginawaran siya ng parangal ng Gris sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya. Sa arena, tinawag ni Hylia si Apollo, Neptune, ang Diyos ng dagat, at Vulcan, ang Diyos ng apoy. Pagkatapos, napansin ni Yuan na halos pinakamatindi na ang mga nakalista at hangad ng Gris na manalo dahil kulang si Kura ng kalaban. Samantala, hinawakan ng kinatawan ni Kura ang kristal upang tawagin ang kanyang napili. Di nagtagal, ang Diyos na lumitaw ay si Terra mismo. Nang makita siya ni Hylia, nakita niya na mas higit pa ang kanyang Diyosidad kaysa dati. Naramdaman din ni Yuan ang pagbabago sa kanyang aura kahit na pareho silang may araw na katangian ni Apollo. Maliban sa kanya, napansin ni Bill na karaniwang mas mahina si Terra kaysa kay Apollo. Ngunit ngayon, habang nagkaharap sila, tila lumalawak ang agwat sa pagitan nila. Nakita rin ng banal na anak na lumakas si Terra, ngunit kulang pa rin si Kura ng mga Diyos upang harapin si Neptune at Vulcan. Dahil dito, naghintay siya upang makita kung aling mga Diyos ang tatawagin ni Kura laban sa Greece. Sa muling pagbabalik sa entablado, sinabi ni Ares sa kinatawan ni Kura na magpatuloy sa pagpili ng mga Diyos, ngunit mahinahon itong sagot na tapos na siya sa pagpili. Malaki ang pagkabigla ni Ares sa kanyang sagot.
Nagulat din si Chen, pati na rin ang mga kasapi ng Sindo na nagsimulang tawaging isang matapang na baliw. Akala ni Yuan na pinipilit ni Terra na mamatay sa pagtutol sa tatlong Diyos. Samantala, inisip ng Hawk Nation na sumuko na rin si Kura sa pakikipaglaban. Sa muli sa entablado, nanatiling tahimik si Ares sandali. Pagkatapos ay muling niya siyang tinanong kung talagang ibig niyang itigil ang pagpili ng mga Diyos. Matatag na pinatunayan ng lalaki ang kanyang desisyon. Nakatayo siya ng mahinahon kasama si Terra na ang ekspresyon ay naging madilim. Sa parehong oras sa Macau, dumating na si Bai ilang sandali na ang nakalipas. Matapos mapalayas ang natitirang mga kalaban, iniulat niya ang kalagayan ng huling kolonya. Sina Fred at ang iba pa ay nanood habang idineklara niya na nakuha na muli ang Macau. Nang marinig ang balitang ito, lahat sa kanilang panig ay napuno ng kagalakan. Sa lugar ng pahinga, buong focus na tinawag ni Chen si Pangu. Habang nagsimula siyang makipag-ugnayan sa kanya, isang Jade na Dragon ang umiikot sa paligid nila. Ipinagpatuloy niya ang pagsasagawa ng sining ng siyam na siklo at sa lalong madaling panahon ay nagliliyab ang buong katawan niya ng isang makapangyarihang aura. Habang nangyayari ito, unti-unting naging matatag ang anyo ni Pangu sa likod niya. Pinanood ni Yuan ang pag-akyat ng aura ni Chen habang tiniyak niya na ang kanyang ranggong C. Ngunit hindi doon nagtapos at agad na tumaas pa ito sa ranggong B. Pagkatapos ay umakyat ito sa A rank at sa susunod na sandali, mabilis nitong nalagpasan ang triple S rank. Hindi maitago ni Yana ang kanyang gulat sa nakakamanghang pagbabagong ito. Ngayon ay puno ng napakalakas na lakas si Chen habang nakatayo si Pangu sa likod. Hindi rin makapaniwala si Yuan sa hindi kapani-paniwalang bilis ng kanyang promosyon. Samantala, sa lugar ni Kura, galit na galit si Toko sa bagong lakas ni Xia. Ngunit, naramdaman ni banal na anak na kakaiba ngunit pamilyar ang aura ni Chen. Sa kabila nito, nagulat ang mga Amerikano nang makita ang isa pang triple S na rango agad-agad matapos ang pag-angat ni Fred. Samantala, sa templo ni Xia, lumitaw ang espiritu ni Pangu sa harap ng iba pang mga Diyos. Hindi maiwasan ng tagapag-alaga na nakakita nito na tawagin itong isang himala. Sa kabila nito, si Pangu mismo ang nagpakita. Samantala, kinilala ni Chen ang triple S bilang katapusan ng mortal, ngunit naniniwala siyang malapit na siya sa banal na realm. Dahil dito, hindi niya maiwasang tumingin kay Pangu sa likod niya. Naisip niya na ang paggising ni Pangu ay kaugnay ng kapalaran ng bansa kaya binuksan niya ang kanyang panel ng estado upang kumpirmahin ito. Tulad ng kanyang inaasahan, nadiskubre niya na ang ugnayan niya kay Pangu ay umakyat na sa 18%. Sa arena, nabahala si Apollo sa nabubulok na dilim sa harap niya. Ang pinagmula ng presensyang iyon ay si Yanmo na nagmula sa katawan ni Terra. Pagkatapos, mahinahon niyang idineklara na ang kanyang kalaban ay siya. Nabigla si Apollo nang makita siyang mabilis na sumusugod kaya't nagtaas na lang siya ng mga braso upang harangin ang paparating na atake. Sa kabilang bahagi ng labanan, itinaas ni Terra ang kanyang espada at hinamon ng dalawang Diyos. Nang marinig ito, tumingin si Neptune at Vulcan sa kanya ng may malinaw na paghamak. Umi ang unang kumilos sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang tridente at pagpapalabas ng mga dambuhalang alon. Pinapanood ito ni Yuan at napapansin ang galing ni Umi na lagpas sa mga mas mataas na Diyos. Samantala, tinanong ni Toko ang kanyang katulong kung sino ang may mas malakas na Diyos, si Neptune o si Bozu. Napansin ng kanyang katulong na pareho silang may mga kagalingan bagamat mas mahina ang Diyos ng Bozo kaysa kay Neptune. Sa sandaling iyon, isang napakalaking alon ng tubig ang bumalot papunta kay Terra. Pagkatapos ay mabilis niyang itinaas ang kanyang espada at umatake. Sa isang hampas, tinusok niya ang dambuhalang alon at pinutol ito. Pagkatapos ay nagalit si Neptune sa kanya dahil sa pagsunog sa Abyssal Sea. Ngunit, ngumiti lang siya nang banggitin ang Abyssal Sea. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano makahadlang ang isang Abyssal Sea sa isang Diyos na nasa antas ng hari. Sagot ni Neptune ay naalala niya ang kanyang nakaraan bilang isang mahina at huwad na Diyos noong isang siglo. Kaya niya napakataas agad at hinikayat niya itong ibahagi ang sikreto. Ngunit ang tanging sagot niya ay ang mahihina lamang ang ginagamit ang pag-urong bilang dahilan. Nang hindi na mag-aksaya ng oras, tumakbo siya papunta sa kanya gamit ang kanyang espada. Agad na napansin ito ni Vulcan at agad na pinagsabihan si Neptune. Gayunpaman, kumikislap ang espada ni Terra at sa isang saksak pinugutan niya si Neptune ng ulo. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni Yanmo ang kanyang pag-atake sa nahulog na Apollo. Nabigo siya at nagsimula ng magtanong kung sino talaga siya. Sumagot siya na walang nakakaalam ng liwanag ng mas mahusay kaysa kay Yanmo na ipinanganak mula sa kadiliman. Matapos sabihin ito, mabilis siyang tumakbo pasulong at iniutos sa kanya na alalahanin ang kanyang pangalan. Hindi nagtagal, nagsimula siyang ubuhin ang dugo. Habang patuloy ang walang humpay niyang pag-atake sa kanya, sa gitna ng pagbubuno, ang papapangit niyang paningin ay napunta kay Neptune na matagal nang nawala. Hindi nagtagal, tulog na rin ang kanyang mga mata. Kahit laban lang sa inkarnasyon ni Terra, natalo at wasak siya. Natuwa si Toko nang makita na napakadali nitong wasakin si Apollo gamit ang inkarnasyon ni Terra. Gayunpaman, inisip ni Yuan kung paano nang ibabaw si Terra sa matagal ng kilalang lakas ni Apollo. Sa kabilang banda, nagbulong ang banal na anak na ang isipan ay dapat makaalis sa pagkakabit. Sa arena, lumingon si Terra kay Vulcan at tinanong kung susuko siya. Matindi ang pagtanggi ni Vulcan at sinabing hindi siya katulad ni Neptune na walang tapang. Agad niyang nilakip ang sarili sa mahika at ang mga apoy ay sumaikop sa kanyang katawan.
Ang kanyang matayog na anyo ay ngayon nakatayo sa harap ni Terra na parang isang naglalagablab na higanti. Kahit ang mga manonood sa Amerika naramdaman ang init ng mga apoy. Ngunit, alam ni Terra na tatanggi si Vulcan sa kanyang kabutihang loob, kaya agad siyang kumilos at biglang nawala sa hangin. Lubos na nagulat si Vulcan sa nangyari. Sa sumunod na sandali, bigla siyang lumitaw sa kanyang likuran nang hindi niya namamalayan. Pagkatapos ay tinawag niya ang kailaliman upang bumaba. Habang nagsasalita siya, isang nakakatakot na kailaliman ang sumugod at tinulak siya papunta sa kanya. Nabigla si Vulcan at tinanong kung paano niya hawak ang kapangyarihan ng impyerno. Hindi sumagot si Terra, sa halip, lumitaw si Yanmo sa likod niya. Pagkatapos, idineklara ni Yanmo na siya at ang kanyang kapatid ay ganap ng Nags-anib bilang isa. Nang marinig ito, halos hindi makapaniwala si Vulcan na maaaring magkaisa ang mga Diyos ng iba't ibang elemento. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit pa, biglang tinulak ni Terra siya sa lupa. Pagkatapos noon, basta na lang sinabi ni Yanmo na masyado siyang maingay. Samantala, nagulat ang mga manunood mula sa Greece nang biglang ipakita ni Kura ang kanyang lakas. Kasabay nito, bumagsak din si Hylia sa lupa tulad ni Vulcan. Nakita ito ng kanyang ama at hindi maiwasang tawagan siya at mag-alala. Pagkatapos, sinabi ni Yuan na madaling matatalo ng kapangyarihan ng Gresya si Kura, pero nagpadala sila ng mga mahihinang Diyos para sa pagsasanay. Nang marinig ito, sumang-ayon si Yana na naging mayabang ang Gresya. Matapos ang ilang sandali, opisyal na inanunsyo ni Ares na panalo ang Kura Nation sa laban. Pagkatapos, idineklara niya na ang susunod na laban ni Shia at Sindo ay magsisimula sa lalong madaling panahon. Pumasok si Chen sa entablado ng maaga. Habang siya ay naglalakad, sinabi ni Terra na mag-survive siya at maghintay na makaharap siya. Nang marinig ito, tahimik lang siyang tumingin sa paalis na niyang anyo. Saglit pagkatapos, pinisil niya ang kanyang palad sa kristal na pangtawag. Biglang lumitaw ang mga larawan ng maraming Diyos sa harap niya. Agad namang naging seryoso sina Yuan at Yana na nanunood. Sinuri ni Chen ang mga pagpipilian at agad na tinanggihan si Chang na kailangang kontrolin ang kanyang Diyos. Pagkatapos, naisip niya si Fenyu na tumutol sa kasamaan ngunit walang gaanong halaga laban sa mga Diyos ni Sindo. Kaya't napili niya ang natitirang tatlo kung saan ang una ay ang puting kabayong dragon, si Alo. Ang ikalawa ay si Haiyan na ang mga kuko ay dumadaan sa pangunahing kaguluhan habang ang kanyang huling pagpili ay si Earl na tagapagpataw ng parusa kasama ang kanyang aso na si Howl. Gayunpaman, naalala ng mga tagapakinig na siya ang nakamamatay na Diyos ng aso at nagduda sa pagpili ni Chen. May ilan na naniniwala na si Alo lang ang mukhang malakas ngunit masyadong bata para sa mga Diyos ng Sindo. Pagkatapos ay nakita nila si Alo na yumuko kay Chen ngunit si Haiyan ay nagreklamo lang na siya ay gutom kaya tinanong ng mga tao kung bakit nandito ang isang batang may sipon. Sa sandaling iyon, tinanong ni Earl kung naalimpungatan na ni Chen ang mga ito at mahinahon namang pinagtibay ni Chen iyon. Ngunit sinabi ni Earl na hindi na kailangan ng paggalang dahil magkapamilya sila. Pagkatapos ay tumingin siya sa malayo at sinabi na hindi kailanman tunay na umalis ang kanyang Grandmaster. Sinundan ni Chen ang kanyang tingin at napagtanto na nakatingin si Earl kay Pango. Nabigla siya dahil hindi niya inasahan na ang Pango ang Grandmaster ni Earl ngunit naalala niya na ang Master ni Earl ay ang Jade Emperor na ang Master ay si Pango. Bigla siyang sinabi na hindi madaigising ni Earl ang Pango pero kailangan niyang matutunan ng mga lihim. Kaya dahan-dahang binuksan niya ang kanyang ikatlong mata at itinuro ito kay Chen. Sa sandaling tumama ang liwanag mula sa mata sa kanya, agad nakakita si Chen ng isang kakaibang panaginip. Ang kanyang paningin ay tila umalis sa mundo at lumipad papunta sa kalawakan. Nakakita siya ng mga pigyera sa lupa at naisip na nagpadala si Earl ng isang alaala. Pagkatapos ay bumaba siya kung saan nasa paligid niya ang walang katapusang mga bangkay, kaya't naisip niya na dito nahulog ang mga Diyos. Habang pinag-iisipan pa niya ang iniisip na ito, bigla niyang napansin ang tatlong pamilyar na pigyera sa paligid. Isa sa kanila si Zeus na nagsasalita tungkol sa mga Diyos ng Shia na patuloy pa rin nilang hinahabol. Sa kanyang tabi nakatayo si Odin, tinutukso ang mga Diyos ng Shia na hanggal dahil nawala na ang kanilang kapangyarihan. Ngunit nanatili pa rin silang nagsusunod sa kanila. Ngunit bago niya matapos, pumasok si Jehovah at sinabing mahal ng Diyos ang sangkatauhan. Tinawanan ni Zeus ito bilang hanggal na usapan at sarkastikong hinimok siyang sumama sa mga Diyos ng Shia, ngunit tumugon siya na kailangan pa rin niyang protektahan ang kanyang sariling tao. Kaya tanging tinawa ni Zeus at sinabing hindi niya lang talaga magagawa. Ngunit inalis niya iyon sa isipan, inamin niyang naiinis siya sa tapang ng mga Diyos ng Shia. Malapit, nagtipon ng mga Diyos ng Shia habang idineklara ng malaking palakol na madaigising na si Pango. Ngunit may isang Diyos na tumugon na halos imposibleng pang magising si Pango. Kaya inilabas niya ang kanyang kapangyarihan, sinabing hindi na kailangang magising si Pango para tumama sa mga mananakop. Kaya't itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinayagan ang kanyang kapangyarihan na dumaloy palabas. Malapit, nakatingin ng Diyosa sa planeta na nagsasabi na hindi niya maaaring iwanan ang mga tao. Biglang dumating ang isa pang pigyera at tinanong kung pagod na silang lahat. Ang Diyos na nakasakay sa panda ay sumagot na hindi siya magpapahinga hanggat hindi napapatay ang mga banyagang Diyos. Kaya nagtipon-tipon ang grupo at nag-uusap tungkol sa selosalo at inuman pag-uwi.
Hindi maiwasan ni Chen na tahimik na nagmamasid sa paligid na manggilabot. Napagtanto niya na ang mga figura ay ang tagalikha ng tao na si Nuwa, ang Diyos ng digmaan na si Chiyo, ang Emperador ng Jade, ang Emperador ng tao na si Foxy, at ang langit na palakol. Matapos mapanood ang huling tagpo, biglang bumalik ang kanyang kamalayan sa kanyang katawan at nakatayo sa harap niya si Earl na tahimik na. Tinanong niya kung totoo bang doon talaga nangyari ang pagkawasak ng mga Diyos. Inamin ni Earl na oo, at idinagdag na lahat sila ay pumanaw na, ngunit tumanggi si Chen na paniwalaan ito at tinanong kung ang ibig niyang sabihin ay nawala na si Nuwa at ang iba pa. Muling pinagtibay ni Earl at pati si Alo ay nanahimik. Nang malaman ito, tinanong ni Chen kung ibig sabihin nito na natalo na ang Earth sa digmaan, ngunit ipinakita ni Earl sa pamamagitan ng kanyang ikatlong mata na nanalo ang Earth at nakakuha ng kasunduan na 10,000 taon. Habang binibigkas ang mga salitang iyon, muli na namang nadala si Chen sa isa pang panaginip. Sa pagkakataong ito, muling napadpad siya sa larangan ng digmaan sa kalawakan, ngunit ang kanyang nakita ay mga sirang makina, mga espiritong naglalakad, at mga wasak na barko sa lupa. Ang mga walang buhay na anyo ni Nuwa at ng mga Diyos ay nakalatag din malapit, biglang may isang kamay na sumabog mula sa lupa at isang boses ang nagsabi na lahat ay ngayon ay natabunan na ng alikabok. Pagkatapos, lumitaw si Pango na may malaking palakol upang tapusin ang kawalang katarungan ng mundo. Pinanood ni Chen habang itinaas ni Pango ang palakol at tinamaan ang kalapit na makina. Nang tuluyang matapos ang palo, lahat ay naging tahimik na ganap. Sa sumunod na sandali, natagpuan niya ang kanyang sarili na bumabalik sa kanyang katawan. Pagkatapos ay tiningnan niya si Earl at ang iba pa habang naisip niya na ito ang dahilan kung bakit bumaba ang sibilisasyon ni Shia. Nagpatuloy siya sa pag-aplos ng kanyang mga kamay at nagpasalamat sa mga ninuno sa pagprotekta kay Shia at na ang mga Diyos na iyon ay naging mga tagapanguna upang makapag-iral ang mga susunod na henerasyon ng may kapayapaan. Pero sinabi ni Earl na isa lamang silang mga nakaligtas at maswerte na narito sila. Sinabi rin niya na naglaho ang mga Diyos dahil sa matagal na laban sa pagitan ng Budismo at Taoismo. Habang nagsasalita siya, hindi niya maiwasang tumingin sa bakanteng espasyo sa harap nila. Ngunit agad siyang nakapag-isip, alam niyang walang silbi ang mag-focus sa mga bagay na sinauna. Kaya tinanong niya si Chen kung bakit niya sila ginaiseng. Pagkatapos ng maikling katahimikan, ipinakita ni Chen ang arena kung saan nakasalalay ang kapalaran ng bansa na pinili ng mitolohiya at nakatakdang labanan ni Shia si Sindo. Kaya tinawag niya sila upang talunin si Sindo at palakasin ang kapalaran ni Shia. Nang marinig ito, agad na nag-alok si Earl na makipaglaban sa mga balbas na monghe ni Sindo. Gayunpaman, huminto siya nang mapansin na nagbago ang anyo ng kapangyarihan ni Insenso. Nakita niya ang banal na araw na humahawak sa kristal ng pagtawag. Habang tumutugon ang kristal, maraming banal na anyo ang lumitaw sa langit, lahat naghihintay na mapili. Kabilang dito, may ilang nanunood ang napansin ang larawan ni Shiva. Sindo ay agad na napuno ng kasiyahan nang makita nilang ginaisang siya ng banal na araw. Sila pa ay yumuko at taimtim na nagpasamba, sabik na masaksihan ang kanilang dakilang Diyos. Samantala, naging tense si Bill at Yuan dahil si Shiva ay isa sa pangunahing Diyos ni Sindo. Pumikit ng panga si Bill, sinabing ang kapangyarihan ni Shiva ay naglagay sa kanya sa gitna ng mga pinakamataas na Diyos. Nalaman din ng mga mamamayan ng Shia ang lakas ni Shiva, kaya naisip niya na kung paano tutugan si Chen. Makalipas ang ilang sandali, tumayo si Chen sa harap ng mga Diyos na tinawag ni Sindo na sina Shiva, Numan, at Pang. Samantala, magalang na inimbitahan ng banal na araw si Shiva na tumayo sa harap. Ngunit tinanggihan ni Shiva ang alok, sinabing alam na niya ang kanyang Panginoon. Di nagtagal, muling lumitaw si Ares upang parangalan ang mga nanonood sa pagkakita kay Shiva, ang hari ng mga Diyos. Pagkatapos niyon, tuluyan na niyang inihayag na nagsimula na ang laban sa pagitan ng Shia at Sindo. Ay nalalaala rin niya na ang laban ay laban ng grupo ng mga Diyos at demonyo. Nang matapos ang anunsyo, sinabi ni Shiva sa ibang mga Diyos na mauuna na sila at pumayag naman sila. Agad silang bumunot at tumakbo ng walang pag-aatubili. Nakita ito ni ERL at sinabi kina Alo at yun na labanan nila ang dalawa habang haharap siya kay Shiva. Sa susunod na sandali, lumitaw si Numan ng diretso sa ibabaw ni Alo. Lumapit si Alo, naniniwala na kaya niyang talunin ang nakikita niyang senior lang niya. Sa ganitong paraan, tinamaan niya si Numan at mariing idineklara na siya ang kanyang kalaban. Tumaas si Numan ng kanyang tungkod na naging isang napakalaking haligi. Pinukol niya ang haligi, nawasak ang lupa sa ilalim ni Alo. Ngunit biglang nagbago ang kanyang mukha sa takot habang nakatingin pababa. Nakakita siya ng dalawang dragon na lumitaw at papalapit sa kanya. Ang biglaang atake ay nagpasulong pa sa kanya pabalik. Kaya pagkatapos niyang bumaba, tinanong niya si Alo tungkol sa kanyang napakalakas na lakas kahit maliit siya. Sumagot si Alo na itinuro sa kanya ng kanyang mga nakatatanda ang lahat ng kanilang mga teknik sa paglalakbay papuntang kanluran. Kaya hindi kailanman makakatugon sa kanya ang isang huwad na Diyos tulad ni Numan. Nang banggitin ng nakatatandang ni Alo, tinanong ni Numan kung sinasabi niya na magkamukha sila. Samantala, sa kabilang panig ng labanan, tinitigan ni Hyun si Pang at naisip na siya ay isang masarap na karne.